Siya ay isang summon beast na kinamumuhian ng buong mundo. Sa sandaling ito hinaplos ko ang maliit niyang ulo. Pagkatapos ay buong puso kong pinili ang oo. Sa gitna ng sakit na parang pinupunit ang aking kaluluwa. Napasigaw ako sa sakit at bumagsak sa sahig. Inakala ng mga kaklase ko sa paligid na hindi ko kinaya ang nangyari. At sunod-sunod silang nanukso. Lumapit din ang campus belle at girlfriend kong si Leo Ruyan. Ay bahid ng paghingi ng tawad niyang sinabi na pasensya na. Ang college entrance exam para sa mga ordinaryong pamilya tulad natin ay ang tanging pagkakataon para umangat sa buhay. Kanina lang si Leo Liang na isang gun knight. Pumayag ng makipag-team up sa akin. Kaya hindi na ako sasama sa iyo. Walang emosyon akong tumayo at sumagot. Walang problema. Nang marinig ang simple at walang emosyon kong sagot, natigilan siya sa mga dapat pa niyang ipaliwanag. Isang pakiramdam ng hindi pagiging mahalaga ang umusbong sa puso niya. Kasunod nito ay isang malamig na pagsenggol. At walang awang tumalikod para umalis. Ang babae sa tabi niya ay tumingin ng may pandidiri. Siguradong nagpapanggap lang siyang walang pakialam. Ruyan, wala ka namang ginawang masama. Bakit ka pa nagpapakumbaba? Ang kaya niya lang ipatawag ay isang kasing laki ng palad na itim na aso. Paano siya magiging karapat-dapat sa iyo? Ngunit sa mga sandaling iyon hindi ko sila pinansin. Dahil pagkatapos makumpleto ang life connection, natuklasan kong nagising na ang tuta. Ang SSS rank talent na greedy gluttony. Kayang gawing enerhiya ang kahit anong pagkain nilulunok nito. At lumaki ng walang limitasyon. Nagtagumpay ang evolution. Mukhang hindi nasayang ang paghihirap. Sa buong dasiya, ang mga taong nagising na may SSS level talent ay mabibilang lang sa isang kamay. Sa bawat paglitaw ng isa, binibigyan ito ng bansa ng malaking importansya at proteksyon. Ang dahilan syempre ay dahil sa sobrang lakas nito. Hinawakan ko ang maliit na itim na aso. Inilapit ko ito sa aking harapan. Mula ngayon ang pangalan mo ay Haiming. Kailangan mong magtrabaho ng mabuti para sa akin. Dinilaan ni Haiming ang kanyang sarili. Kitang-kita ang tuwa sa kanyang mukha. Binato ko siya ng isang pirasong steak. Hindi nagtagal ay naubos niya itong lahat. Paglamon ng ordinaryong karne evolution value plus 0.5. Kasabay ng paglitaw ng boses na iyon. Bahagyang lumaki ang katawan ni Haiming. Lahat ng kanyang basic stats ay tumaas ng 1 punto. Ordinaryong steak pa lang ang kinain niya. Paano kung mas marami pa siyang makain sa hinaharap? Anong nakakatakot na antas ang mararating niya? Nang maisip ko iyon, hindi ko mapigil ang bumilis ang tibok ng puso ko. At ang mas ikinagulat ko pa, ay tila bahagyang tumaas ang lakas ko sa sandaling iyon. Mukhang ang espesyal na abilidad ko ay kayang ipasa ang ilang enerhiya na nakukuha ng summoned creature ko sa akin. Kaya agad akong gumastos ng mahigit 6,000 at bumili ng 100 kilo ng karne ng mutant beast. Sa isang kumpas ng isip, tinawag ko si Haiming. Nang makita ang sariwang pulang karne ng mutant beast sa harap niya, naramdaman ni Haiming mula sa kaibuturan niya ang isang malakas na pagnanais na lamunin ito. Agad niyang ibinuka ang bibig at sinimulang lapain ito. Mabilis niyang ginawang enerhiya ang lahat ng karneng pumapasok sa loob. Sa patuloy na paglamon, walang katapusang enerhiya ang pumuno sa buong katawan ni Haiming. Ang kanyang katawan ay mabilis na lumalaki sa bilis na kitang-kita ng mga mata. Sa sandaling iyon, naramdaman ko rin ang paglakas ng buo kong katawan. Lumipas ang kalahating oras. Sa ngayon ang laki ni Haiming ay umabot na sa mahigit 2 metro. Lahat ng stats ko ay tumaas ng 10 puntos. Kahit ikumpara sa lahat ng klase, ito ay pambihira. Ang paraan ng pagpapalakas ni Erming ay halos pandaraya na. Nagbibigay daan sa akin na mabilis na makahabol sa iba. Nang maisip ko ito, hindi na ako nagatubili. Pinindot ko ang evolution button ng system. Kasabay ng pagkumpirma, nayanig ang nakakatakot na pinagmulan ng talento sa kaibuturan ni Erming. Biglang sumabog ang mga kakaibang itim na evolutionary power. Paghihiwalay at muling pagsasama-sama ng mga gene ng cell. Ang buhay ay tumalon sa mas mataas na antas. Binabati kita ang iyong summon na si Erming ay nakakuha ng isang skill. RIP, binabati kita ang iyong summon na si Erming ay nagising sa isang bagong talento. Gigantification, pinapalaki ang sariling katawan ng 3 beses. Ang lakas at depensa ay nadagdagan ng 300%. Ang bilis ay nabawasan ng 50%. Kasabay ng evolution na ito, lahat ng attributes ni Erming ay lumagpas sa 50 puntos. Ito ay unang antas pa lang. Kahit na ang pinakamataas na summon ay hindi may kukumpara. Hinati ng sangkatauhan ng mga summon sa 4 na antas. Mababa, katamtaman, mataas, at pinakamataas. Ang batayan ng paghuhusga ay ang talento. Ang S ay high grade. Ang SS ay top grade. Tungkol naman sa summon na may talentong SSS. Wala pang lumilitaw na ganoon sa kasalukuyan. Pagkatapos ay umuwi ako kasama si Erming para matulog, upang makita kung anong klaseng mga halimaw ang darating sa college entrance exam bukas. Kinabukasan, hindi mabilang na mga kalahok sa college entrance exam ang nagtipon sa plaza. Detalyadong ipinapaliwanag ni Luwen ang pagpasok sa dungeon. Ilang detalye na kailangang bigyang pansin. Sa pagkakataong ito, pagsasama-samahin ng mga estudyante mula sa ilang nangungunang high school. Halos sagad na ang kompetisyon. Si Liu Liang na dating puno ng kumpiyansa, ngayon ay pinagpapawisan na ng husto. Shenlin, sasali ka pa ba? Mas mabuti pang sumuko ka na lang, para hindi mo na ipahiya ang sarili mo. May isang kasabihan, kung hindi ka lumaban, maaari mong lokohin ang sarili mo na hindi ka natalo. Ang pangalan ng taong nagsalita ay Ye Chao. Bukod sa kanya, nariyan din si Leo Ruyan na nakasuot ng mage robe at may magandang pangangatawan. Halatang mga kakampi sila, hindi ko sila pinansin.
Sa pagtunog ng kampana, sabay-sabay na bumukas ang 4 na malalaking tansong tarangkahan. Mula sa bahagyang nakabukas na siwang ay biglang bumugso ang isang napakalamig na aura. Lahat ng mga estudyante ay hindi nagatubili. Agad na maingat na sinuri ang impormasyon ng dungeon na papasukin. Lagot, ang napunta sa ating second high ay ang Burial Bone Forest. Isa sa mga dungeon na may pinakamataas na tsansang mabaygo. Halos pare-pareho lang naman ng hirap ang lahat ng dungeon. Anong inirereklamo nyo? Mas madali ang napunta sa inyong third high. Kaya syempre wala kayong reklamo. Nang makita ito, agad na nagpaalala si Lowen sa mga estudyanteng nasa likuran niya. Komplikado ang lupain sa Burial Bone Forest, at napakakapal ng mga puno at halaman. Mag-ingat kayo na hindi matambangan ng mga halimaw. Palaging maging alerto sa anumang sitwasyon sa paligid nyo. Pagkatapos ay naglabas si Lowen ng isang bagay na kamukha ng relo. Ito ay isang recorder na gawa ng isang mechanic, kaya nitong i-transmit ang mga puntos na makukuha nyo sa dungeon. Sunod nito ay isa na namang pagtunog ng kampana. Hudyat na opisyal nang nagsimula ang college entrance exam. Isang babaeng nakasuot ng puting baluti, may ice blue na mahabang buhok, at isang napakagandang mukha ang unang pumasok sa dungeon. Si Senior Sulinzo ng ating third high. Pinili niyang pumasok sa dungeon ng mag-isa. Habang dumarami ang miyembro ng isang grupo, mas lalong nababawasan ang dagdag na puntos. Siyempre pipiliin ng mga malalakas na mag-solo. Ang hindi mabilang na mga nakababatang estudyanteng nakaupo sa paligid ng plaza ay tuwang-tuwang nag-uusap sa isa't isa. Isang kaisipan ang pumasok sa akin. Kumonekta sa dungeon. Agad akong binalot ng puting liwanag. Pinili ko ring mag-solo sa dungeon. Matapos makapasok ang lahat sa dungeon, isang middle-aged na lalaki na level 20 ang ikinumpas ang kamay. 4 na water screen ang nagsimulang mag-project ng mga eksena sa loob ng dungeon. Sa sandaling iyon, isang puting liwanag ang kumislap. May isang estudyante mula sa second high na piniling kusang umalis sa dungeon model. Nagkatinginan ng lahat ng guro ng second high. Sabay-sabay silang yumuko, tahimik at walang imik, naramdaman ang maraming pasulyap na tingin. Agad na sumimangot si Lee Mingji. Walang imik siyang nakatitig sa water screen. Sa dahan-daang nagbabagong imahe sa screen, biglang lumitaw ang isang binatang nag-iisa. Nagmamasid sa paligid sa gitna ng makapal na kagubatan. Nagulat ang mukha ni Lee Mingji. Nag-iisa lang siya. Sa job change natin kahapon sa second high. Mayroon ba tayong estudyanteng ganito kagaling? Nang marinig ito, hindi alam ni Lowen kung paano magsisimula. Malinaw sa kanya, isa lang akong ordinaryong summoner. Ngunit sa sandaling ito, pagkatapos kong bahagyang mahilo sa loob ng dungeon, agad kong inayos ang sarili at nagmasid sa paligid. Bigla akong nakarinig ng tunog ng isang bagay na nahuhulog. Hindi ako nagatubili kahit kaunti. Sa pagkuyom ng kaliwang kamay ko lumitaw mula sa wala ang isang staff na mahigit 1 metro ang haba. Isang dark green na uod na kasing kapal ng balde ang biglang tumalon mula sa itaas. Bamuka ng malaki ang ulo nito, at lumitaw ang siksik ang nakakatakot na mga ngipin. Hinawakan ko ang staff. Mula sa kabilang dulo nito ay may lumabas na guhit ng liwanag. Agad nitong tinagos ang katawan ng dark green na uod. Nahati sa dalawa ang katawan ng dark green na uod. Bumagsak ito sa lupa na parang saranggolang naputulan ng tali. Matagumpay mong napatay ang poison tooth worm. Nakakuha ng 5 experience points. Kasabay nito, umilo ang gamit na suot ko sa aking pulso. Isang paalala, puntos dinagdagan ng 15. Sa mga sandaling ito lahat ng tao sa labas ay natulala. Hindi ba isa siyang summoner? Pero ang bilis ng reaksyon at kilos niya. Tanging may mataas na agility at tribute lang ang makakagawa niyan. Si Lowen ay tulala rin. Kahit na maganda ang naging performance ko sa practical training class dati. Pero hindi naman ganito kalala tulad ngayon. Pagkatapos patayin ng dark green na uod, nagtungo ako sa kaloob-looban ng kagubatan. Sa sandaling iyon, kasabay ng isang di kilalang alulong. Isa-isang lumitaw ang mga pandak at pangit na nilalang, na may makintab at berdeng balat. Agad kong nakilala na mga goblin sila. Ayon sa libro sila ay mababangis at mahilig magparami. Kapag walang pagkain kinakain nila ang isa't isa. Sa mabilis kong pagtansya, siguro'y nasa 50 hanggang 60 sila. Kung sabay-sabay silang lahat susugod, halos imposibleng makaligtas ako. Kaya agad kong tinawag sa isip ko si Haiming. Bigla na lang may liwanag na lumitaw. Isang malakas at mahabang alulong ng lobo ang umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Tinitigan ni Haiming ng kanyang matatalas na mata ang grupo ng mga goblin na nag-uunahang sumugod. Nakalabas ang matutulis nitong pangil. Ginamit nito ang buong lakas ng kanyang mga paa. Tumugod na parang isang bala ng kanyan. Agad na naduraj ang bungo ng goblin na nasa pinakaharapan. At tumilapon pa atras nang hindi nababawasan ang lakas. Sumigaw ang mga goblin sa kaliwat kanan. Itinaas ang kanilang armas at buong lakas na ipinalo. Ang matulis na buto ay tumama sa likod ni Haiming. Agad itong nabiyak na may kasamang lagutok. Inutusan ko si Haiming kung saang direksyon hahabulin. Habang ako naman ay sumugod sa pinakamalapit na goblin. Nang makita ang malupit na eksenang ito, nagkagulo ang mga manonood sa labas. Putya, mayroon pala tayong ganito kalakas na senior sa second high. Hindi lang malakas ang summon niya. Bakit pati siya mismo ay napakalakas makipaglaban? Naka-cheat siguro yan. Sa upuan ng mga manonood mula sa second high. Excited na excited ang mga estudyante ng grade 10 at 11. 10 minuto na ang nakalipas nang may nakapansin na nakasagupa ako ng mga goblin. Halos lahat ay inakalang matatanggal na ako. Pero mag-isa kong pinatay kasama ang alaga ko ang buong grupo ng goblin nang walang natira.
Pagkakita rito, napangiti si Lee Mingji, ang bilis niyang umabot sa ganitong level. Kahit papaano ay B-rank talent iyan. At ito ay growth type pa. Ang potensyal niyan ay halos kapantay na ng isang high-level summon. Sa wakas magkakaroon na ng isang henyo ang second high, na kayang maging mukha ng eskwelahan. Nagmamadali siyang nagtanong sa likuran niya, ilan na ang puntos ni Chenlin. Ayon sa kalkulasyon ng recorder, ang kasalukuyan niyang puntos ay 560. Siya ang namumuna sa ating second high. Pero mas nakakatakot si So Linzu ng third high. Puntos na 830. Nangunguna sa lahat ng malaki ang agwat. Nang marinig ito, hindi napigil ang mapasinghap ni Lee Mingji at ng iba pang mga guro. Wala pang 20 minuto mula nang pumasok sa instance. Kwalipikado na siyang makipagkompetensya para sa titulong provincial champion. Sa loob ng instance, may mga bolang ilaw na lumabas mula sa mga katawan ng goblin. At pumasok sa aking katawan. Mabilis na umabot sa level 2 ang aking antas. Bahagyang tumaas ng 5 puntos ang aking spirit. Ito ang kahinaan ng isang ordinaryong class. Kahit na makasabay ka sa pag-level up. Pero habang tumatagal, mas lalo lang lalaki ang agwat. Hanggang sa maging isang malaking bangin na hindi na matatawid. Pero kaya kong punan ito sa tulong ng compensation ni Heiming. Kahit na umabot na sa passing score ang puntos ko. Sigurado na ang pagpasok ko sa akademya. Pero hindi lang ito ang aking layunin. Sa mga sandaling ito, ninangat-ngat ni Heiming ang mga bangkay ng goblin. Heiming, tara na. Ngayon pa lang talaga magsisimula ang pangangaso. Ang mga goblin ay mga halimaw na nabubuhay ng magkakasama. Dahil nagpakita ang kanilang tropa rito. Kung gayon, dapat may pugad sila sa malapit. Lumipas ang 10 minuto. Walang kahit isang halimaw na nakasalubong sa daan. Dahil dito, mas nakumpirma ko ang hinala ko na ang instance na ito ay tinatawag na instance. Pero mas para itong isang natatanging secret world. Ang lahat ng bagay sa loob ay hindi automatikong nagre-respawn. Kundi gumagana rin ito ayon sa batas ng kalikasan. Bigla, ilang sibat na gawa sa buto ang inihagis mula sa ere. Sunod-sunod na lumabas ang mga goblin mula sa lahat ng direksyon. Sumisigaw habang iwinawasiwas ang kanilang mga sandata at sumugod. Walang bahid ng takot sa aking mukha. Ang tungkod ay naging anyong espada. Agad kong pinugutan ng ulo ang isang goblin. Tila wala akong kapantay. Buong atensyon ko'y nakatuon. Mabilis kong pinagpapatay ang grupong ito ng mahihinang goblin. Sa bawat pag-ilag, tiyak na kinikitil ng talom ng espada ang kanilang buhay. Sa sandaling ito, para akong isang paru-parong sumasayaw sa hangin. At ang mga pakpak nito ay karit na kumakatawan sa kamatayan. Ang elegante at parang sining na labanang ito, ay labis na ikinatuwa ng mga manonood sa labas. Lahat sa second high, guruman o estudyante ay bakas sa mukha ang pagkagulat at tuwa. Ngayon ay hindi na sila tumitingin sa iba. Lahat sila ay sa akin nakatingin. Hindi inaalis ang kanilang paningin ni sandali. Napangiwi si Luen, 3 taon sa high school. Ni minsan ay hindi niya ako nakitang lumaban sa totoong laban. Isang beses lang akong humawak ng espada sa practice class. Ang batang ito ay masyadong magaling magtago ng galing. Nako, iyan ay level 6 na berserker goblin. 13 silang lahat, malalagot si Chenlin. Eka, mayroon ding mga fire goblin at ice goblin. Mag-isa niyang hinanap ang pugad ng mga goblin. Masyado pa ring delikado. Hindi maiwasang mag-alala ng lahat ng guro. Pagkatapos lumitaw ng mga goblin na ito, ang lahat ng goblin ay parang nakahanap ng kanilang sandigan. Hindi na sila basta-basta sumusugod ng walang plano. Habang nagchant ang flame goblin, nabuo ang mga bolang apoy na kasing laki ng kamao, at pinaputok papunta sa akin. Mabilis ko itong iniwasan isa-isa. Sinamantala ng ibang mga goblin ang pagkakataon para umatake. Bahagya kong iniliko ang mukha ko para iwasan ang sibat na buto. Agad kong hinawakan ang leeg ng goblin na yon, at inihagis siya sa bolang apoy na paparating. Sumabog ang nagliliyab na apoy. Nilamon ang katawan ng goblin. Nagpatuloy ako bilang isang human launcher. Ginawa kong bala ng kanya ng bawat goblin at inihagis sila. Pinatama sa flame goblin. Grabe, pwede palang gawin yun. Nagulat ang lahat ng estudyanteng nakakita sa eksenang yun sa labas. Pati ang class advisor na si Luen ay natigilan sa paraan ng pag-atake na yun. Parang hindi ko naman yan tinuro. Sa puntong ito, nahihilo na ang flame goblin sa mga ibinabato ko. Kapag nag-cast sila ng spell, ang mga kasamahan nila ang tinatamaan. Kung hindi naman, sila naman ang mapapatay. Sa gitna ng kaguluhan, nakarating na rin si Heiming sa likuran. At isa-isa silang pinuksa. Sa mahigit 100 goblin, iilan na lang ang natira. Wala na silang ibang pagpipilian kundi ang tumakas. Pero sa pagkakataong ito, hindi ko sila inubos. Dahan-dahan ko lang silang sinundan sa likuran. Handa ng direktang wasakin ang kanilang lungga. Sinundan ko ang mga natitirang goblin papasok sa isang kuweba. Ilang maliliit at payat na berdeng anino. Biglang sumugod mula sa pader na bato sa itaas. Umigpit ang hawak ko. Buong lakas kong iwinasiwas ang espada sa isang direksyon. Magkahiwalay na bumagsak sa lupa ang ulo at katawan ng goblin. Ang dalawang natira ay nahuli din ng may night vision. Kinagat ni Heiming ang mga ito. Nag-crunch at masarap niyang nilunok. Bigla, sa kanto ng daanan ay may lumitaw na maraming ilaw ng apoy. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ko. Agad akong umatras ng mabilis. Hindi mabilang na mga pangit na anyo ang gumapang sa pader na bato. Naging seryoso ang itsura ko. Sumigaw ako ng malakas, Heiming. Ang katawan ni Heiming ay biglang lumaki ng nakakatakot. Bilis ng paglaki, talentong pagiging higanti. Bigla itong sumugod at sinagasaan ang mga goblin sa ere. Nagkalat ang mga goblin sa paligid dahil sa pagkakabangga.
Isang malaking kuko ni Haiming ang hamampez. Dinurog sila nito hanggang sa sumabog ang kanilang mga katawan. Dugo at laman ang nagkalat. Sa sandaling iyon, isang nakabibinging at malupit na Eitangal ang umalingaw-ngaw. Ang leeg nito ay puno ng makapal na balahibo, naglalakihan ng mga kalamnan, at ang katawan. Isang mabangis na halimaw na kasing taas ng maliit na gusali ang dahan-daang lumabas. Galit na nakatitig kay Haiming. Naging seryoso ang mukha ko, isa pala itong boss. Isa pala itong boss. Umakbang ang troll gamit ang dalawang binti, at nagsimulang sumugod. Agad na yumanig ang kuweba. Sa bawat pagbagsak ng hakbang, niyayanig ang lupa, hindi natakot si Haiming. Direkta siyang sumalubong dito. Isang itim na liwanag ang lumitaw sa matutulis na kuko ni Haiming. Naunang tumama sa katawan ng troll, at nag-iwan ng 4 na mababaw na sugat. Nang maramdaman ang sakit, agad na lalong naging brutal ang troll. Hinawakan ng 2 1 metrong kamay nito ang ulo ni Haiming. At malakas na ibinagsak, bumigay ang 4 na paa ni Haiming. Dahil sa pagkakabagsak, dumyugo ang gilid ng bibig nito at umungol sa sakit. Nang makitang dehado si Haiming, agad kong ginamit ang aking skill na enhancement. Dinagdagan ng 20% ang lahat ng basic attributes. Mga hibla ng puting liwanag ang nagliwanag sa katawan ni Haiming. Sa isang iglap, direktang itinumba ni Haiming ang troll. Kinagat niya ito at tinanggalan ng isang pirasong laman. Namula rin ang mga mata ng troll. Ginamit nito ang bloodthirsty skill. Nagkasagupaan ang 2. Habang tumatagal ay lalong nagiging bayolente ang laban. Habang pinapanatili ko ang enhancement, ginamit ko rin ang restoration. Umabot ng ilang daang metro ang ingay. Nagulat ang mga estudyanteng nakarinig ng ingay. Ang pinakamababang level ng mga boss sa Boneyard Forest ay level 12. Sino kayang matapang ang lumalaban sa isang boss? Sa oras na ito, isang team ng 3 ang dumating ng mabalitaan ang nangyayari. Umaasang makatulong at kasabay nito'y makakuha ng parte. Pero natigilan sila pagdating nila sa lugar. Dahil hindi isang team ang lumalaban sa boss, kundi ako lang mag-isa. Sa mga sandaling iyon, ginamit ko ang espada sa aking kamay para sa huling atake. Ang health ng troll ay naging 0 mula sa 1. Sa buong laban, walang ni isang estudyanteng naglakas loob na sumali. Kasama na roon sina Liu Liang at Liu Ruyan. Pareho silang nakatulala habang nakatingin sa harap. Paanong ang munting lobo na ito ay naging ganito kalakas sa loob lang ng isang araw? Maya-maya, isa pang team ng 4 ang lumapit. Ito ay si Zhao Weiyang mula sa advanced class. Nakangiti siyang nagsalita, hindi ko akalain na may ganito kaastig na tao sa eskwelahan natin. Mukhang malubha ang mga sugat ng summon mo. Kailangan mo ba ng tulong para gamutin siya? Mayroon kaming isang holy priest sa team na siksik sa healing power. Pagkasabi niya pa lang noon, sinipa si Zhao Weiyang ng cute na babae sa likuran niya. Tumingin ako sa kanila at ngumiti. Hindi na kailangan. Salamat. Nang marinig iyon, naghanda na silang umalis. Pero bago umalis, aksidente nilang nakita ang score sa kamay ko. 5,320. Halos mapamura si Zhao Weiyang. Sa sandaling iyon, si Liu Ruyan naman ay lumapit na namumula ang mukha. Paglapit niya pa lang sa akin, malamig siyang tinitigan ng namumulang mga mata ni Haiming. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Liu Ruyan. At nanlambot ang kanyang mga binti na parabang hindi na niya kontrolado. Hindi man lang ako lumingon para tingnan siya. Dahil natatakot akong muling mahulog sa kanyang paglalamang. Pagkatapos noon, bumalik ako sa kuweba. Para hayaan si Haiming na magpatuloy kumain at palakasin ang sarili. Nang maubos na kainin ni Haiming ang lahat ng halimaw, binalot siya ng isang energy cocoon. Mukhang ang ebolusyon niya ngayon ay higit pa sa epekto ng karne noon. Hindi ko lang alam kung paglabas niya, gaano nakalakas ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban. Hindi nagtagal, isang pares ng matutulis na kuko ang palm unit sa maliwanag na cocoon. Ang Haiming na lumabas dito ay muling lumaki. Ang mga patayong mata nito ay naging dark blue, marangal at malamig, at muling nakakuha ng mga bagong skill na Wei Nie at apoy. Pati ang Tianfu ay tumaas ng isang antas. Ito ay isang kumpletong pagbabago sa lahat ng aspeto. Isang oras na lang bago matapos ang Gaokao. Sakay ni Haiming sinimulan kong hanapin ang ibang pugad ng halimaw. Lumipas ang halos 10 minuto. Qiu Shuang. Nang makita akong naglalakad patungo sa Neo Qiu Shuang. Sa labas ay hindi mapigilan ni Li Mingji na sumimangot. Alam niyang ang Zhu Liang at atake ng Neo Qiu Shuang ay higit pa sa doble ng sa isang Jumo. At level 4 pa lang ako para magawa ang ganoong kalaking agwat sa lakas. Sa buong bansa ito ay napakabihira. Sa loob ng Fuben sa sandaling tumapak ako sa putikan. Sunod-sunod na nagising ang mga puno na may pulang-pulang mata. Ang malalaking katawan ay bumuka hanggang sa likod. Nakita silang bumunot ng kanilang mga ugat at tumayo. Sunod-sunod na sumugod sa akin ang mga sanga. Pero hindi ako natakot at bigla akong sumugod. Agad kong hinugot ang espada mula sa tungkod. Sa isang iglap ay 5 beses akong humiwa na sa sobrang bilis ay nagkaroon ng after image. Agad na naputol ang mga sanga at nahulog sa lupa. Nanlamig ang aking tingin. Mabilis akong sumugod sa harap ng Shujing na ito. Diretsyong sinaksak ng espada ang nakaawang bibig nito. Mula sa malaking bibig ay bumuhos ang maraming katas. Agad na naubos ang Zhu Chao ng Shujing. At bumagsak, nang makita ang malagim na pagkamatay ng kanilang kasama. Pinalibutan ako ng lahat ng Shujing sa paligid. Sa sandaling iyon umungol sa galit si Haiming. Sa isang hampas ay pinagpiraso nito ang Shujing sa harapan. Pagkatapos ay lumabas ang maitim na apoy mula sa katawan nito at bumalat dito. Sinunog ang Shujing, at patuloy na kumalat sa iba pang Shujing. Ang mga Shujing ay nagsigawan sa kabaliwan at namilipit sa takot. Ngunit kahit paano sila magpumiglas,
Nasusunog ang kanilang buhay. Nang makita iyon medyo nagulat din ako. Hindi ko inasahan na ganito kalakas ang apoy ni Haiming. Pabilis, ang mga Shujing ay naging abo sa ilalim ng karagatan ng itim na apoy. Bumalik ang itim na apoy sa katawan ni Haiming. Apoy, para bang kayang laktawan ni Haiming ang pagkain ng laman. Direkta na niyang kayang sipsipin ng enerhiya. Sa maikling panahon sabay kaming umangat ng isang level ni Haiming. Agad na tumaas ang puntos ko sa 7,120 puntos. Sa sandaling iyon biglang sumabog ang lupa. Hindi mabilang na mga sanggang ginto na sinlaki ng braso ang biglang sumugod para pumatay. Isang galit na galit at malupit na Eitangal ang narinig mula sa malayo. Daan-daang Trent ang nakapalibot sa isang higanteng punong hari na mahigit 100 metro ang taas na dahan-daang lumitaw. 50 puntos. Kung susugod ako siguradong matatalo ako. Alam na alam ko ang sarili kong kakayahan. Haiming, sugurin mo sila. Ang mga malalakas na kalaban dapat ipaubaya sa summon. Kumislap ang kasamaan sa mata ni Haiming at nagliyab ang katawan niya sa itim na apoy. Agad siyang sumugod sa pinakamalakas niyang anyo papunta sa baluktot na punong hari sa gitna. Ang itim na apoy ay sakim na nilalamon ng lahat. Sunod-sunod ang mga sigaw ng sakit mula sa mga Trent. Nakahanap ako ng tiyempo para pumasok at tapusin sila. Habang pinapanood ang sunod-sunod na pagkamatay ng kanyang mga kalahi, ang baluktot na punong hari ay umungal ng malakas. Hindi mabilang na mga gintong sanga ang sumugod kay Haiming. Pinaliwala lang ni Haiming ang depensa. Walang tigil siyang tumakbo patungo sa katawan ng baluktot na punong hari. Isang itim na liwanag ang lumitaw sa matutulis na kuko ni Haiming. Walang habas siyang hamampes ng kuko sa baluktot na punong hari. Tinanggal ang balat ng puno, ang mukha ng baluktot na punong hari. Lahat ng sanga ay tumusok kay Haiming mula sa iba't ibang anggulo. Pero umasa si Haiming sa depensa ng katawan niya para makipagpalitan ng pinsala. Ang itim na apoy ay nagsimulang dahan-daang gumapang paitaas. Puno ng takot ang mga mata ng baluktot na punong hari. Naramdaman niyang unti-unti nang nauubos ang kanyang buhay. Natakot na ang baluktot na punong hari at gustong-gusto nang tumakas. Pero umungal din si Haiming. Agad siyang iginapos ng itim na apoy na parang mga kadena. Naging mas malupit ang mga atake ni Haiming. Sa mga oras na ito, napalunok ang apat na kasama ni Zhao Weiyang na dumating para tumulong. Isang mukha ng pagkabigla, isang level 15 second tier na baluktot na punong hari. Ganoon na lang siya tinatalo. Nagulat din ako nang makita ko sila. Sa sandaling iyon, narinig ang tunog ng pagbagsak ng isang higanti na talo na ang baluktot na punong hari. Isang puting liwanag ang lumabas sa katawan ko, tumaas ang level ko sa level 8. Kasabay nito tumaas ng 3,000 ang puntos ko sa recorder. Hinayaan ko na silang apat na pumatay sa mga natitirang Trent. Hindi ba't napakadaling makuha ng mga puntos na ito? Bahagyang bamuka ang bibig ni Miao Shanshan. Ang mga puntos nila sa loob lang ng halos 10 minuto ay umabot na sa pinakamababang requirement ng mga top university. Kailan ba tayo hindi nagbigay ng lahat tuwing haharap sa mga halimaw? Umiling si Zhao Weiyang. Masyadong malakas ang epekto ng Black Nether ni Chenlin. Kahit paano natin patayin ang mga Trent na ito, wala ni isa sa kanila ang nangahas na lumingon pabalik. Sa mga sandaling ito, ang lahat ng itim na apoy ay bumalik na sa loob ni Black Nether. Ang normal na laki ni Black Nether ay umabot na sa 7 metro. Ang base stats ko ay lumagpas na lahat sa 70 puntos. Sakto namang umakyat sa level 10 ang level ko, pwede na akong mag first job change. Pwede nang matapos ang college entrance exam na ito. Sinimulan na ang sapilitang pag-teleport palabas ng dungeon. Sa ilalim ng isang puting liwanag, hindi mabilang ng mga estudyante. Ang sunod-sunod na nagbalik sa malawak na plaza. Agad silang sinalubong ng malalakas na sigawan. Nakaupo sa tabi ko ang 7 metro kataas na si Black Nether. Hindi natitinag. Talagang nakuha niya ang unang pwesto. Namumula sa tuwa ang mukha ni Li Mingji at ng mga guro. Sobrang nakakatakot. 3 buong talento tapos napakalakas pa niya. Na bilang isang summoner ay nakapatay siya ng ganoon karaming halimaw. Wala pang sino man ang nakagawa nito dati. Old Lo, nagkaroon ka ng isang mahusay na estudyante ah. Tara na, salubungin na natin agad si Chenlin. Hindi na makapaghintay si Li Mingji kaya hinailan na niya sila papalapit. Sa kabilang dulo naman ng plaza, namutla sa pagsisisi ang mukha ni Liu Ruyan. Isang oras pa lang ang nakalipas mula nang sumuko siya sa dungeon at ma-eliminate. Hindi man lang sapat ang puntos niya para makapasok sa mga top university. Kasalanan niya lahat, halata namang hindi mahina ang summon niya. Pero hindi niya sinabi sa akin. Kung sinabi niya lang sa akin, hindi sana ako nakipag-team up kay Liu Liang. Nang maisip ito, naging masama ang tingin ni Liu Ruyan. Samantala, napapalibutan din si Su Lingzhou ng mga guro at principal mula sa third high. Nagbubuntong hininga sila sa isa't isa, napakaswerte talaga ng second high. Nagkaroon sila ng ganitong klaseng halimaw. Oo nga, Lingzhou, huwag ka nang mainis. Napakaganda na ng score mong 19,500. Ngumiti si Su Lingzhou para ay pakitang ayos lang siya. Tapos ay tumingin siya nang may pagtataka sa direksyon ng second high. Habang malalim ang iniisip, sa sandaling iyon, lumabas na rin ang provincial rankings at walang duda. Ako ang nasa unang pwesto. Masasabi ko lang na sobrang lakas talaga ni Haiming. Hindi lang walang hangganan ang paglaki niya. Tumatindi pa ang lakas niya sa bawat ebolusyon. Sa puntong ito inaabangan ko na ang susunod kong summon. Pag-uwi sa bahay, sinabi ko ang balita sa kapatid kong babae at sa nanay ko. At pumasok na rin sa account ang 1,000,000 Waksha coins para sa unang pwesto sa probinsya. Mula ngayon si mama at ang kapatid ko. Hindi na kailangang magpatuloy sa matipid na pamumuhay. Pagkatapos ay bumalik ako sa kwarto.
para maghanda sa first class change. Ang first class change ay kailangang makapasa sa isang random match na reincarnation dungeon. Tiningnan ko ang panel at pinindot ko agad ang first class change. Agad akong nawala sa kwarto. Coordinate number 08694. Isa itong mundong butas-butas at nasa bingit ng pagguho. Ang apoy ng sangkatauhan ay malapit ng maubos. Magdadala ka ba ng kaligtasan? O ng kapahamakan? Optional Mission 1. Puksain ang 1,000 disaster beasts. Protektahan ang mga survivor sa abot ng iyong makakaya. Optional Mission 2. Tulungan ang Calamity Mother Beast na ubusin ang lahat para mag-evolve. Bilang ng kalahok 10 tao. Time limit 24 na oras. Hindi maaaring kusang bumalik sa Blue Star. Bigla na lang akong lumitaw sa gitna ng mga guho ng walang babala. Bahagya akong napakunot noo. Hindi na ako nag-isip pa at agad kong pinili ang Mission 1. Kung uubusin mo Calamity Mother Beast ang lahat, ano na lang ang kakainin ng haming ko? Sa sandaling iyon, isang anino ang tumilapon mula sa salaming pinto sa tabi. Kasabay ng maraming bubog, ang isang maliit na dalaga ay bumagsak sa lupa. Isang gumagapang na disaster beast na kulay dugo at walang balat. Ang sumugod mula sa madilim na tindahan. At dinamba ang dalaga. Hirap na inabot ng dalaga ang isang mahabang espada sa kanyang tabi. Ngunit huli pa rin ang isang hakbang. Ang takot sa kamatayan ay bumalat sa kanyang puso. Agad niyang ipinangsangga ang kanyang mga kamay sa harapan. Sa sandaling iyon, isang kislap ng espada ang biglang dumaan. Naghiwalay ang ulo at katawan ng gumagapang na halimaw. Nawalan ng balanse ang halimaw at bumagsak sa lupa. Tinitigan ko ang natigil ang dalaga sa gilid at nagsalita. Kumusta? Ako si Chenlin. Ako si Luyu. Tatanungin ko na sana siya tungkol sa sitwasyon ng mundong ito. Biglang may sumigaw, may mali sa sitwasyon. Umatras ang lahat. Agad na nagbago ang itsura ni Luyu. Hinawakan niya ako para umalis, bilis. Hindi pa niya natatapos ang sinasabi. Isang kotse ang lumipad ng diretso mula sa malayo. Bigla ko siyang hinatak, at itinapon si Luyu sa likuran. Iniharang ko ang tungkod sa harapan. Balak kong salagin ito ng direkta. Sa ilalim ng malakas na pagtama ng kotse. Tumalsik ako ng mahigit 10 metro bago tuluyang huminto. Nag-alala ang mukha ni Luyu. Niis niya ang sakit at dali-daling tumakbo palapit. Ayos ka lang ba? Pinakalma ko ang nagwawalang dugo sa aking katawan. Umiling ako. Pagkatapos ay tumingin ako sa isang nakatayong halimaw na may 2 paa sa harapan. Napuno ng matutulis na tinik. Ito ang Blade Demon. Hindi na tayo makakatakas. Naging seryoso ang tingin ni Luyu. Hindi na malayang humigpit ang hawak ng kanyang daliri sa puluhan ng espada. Pabilis ng pabilis ang lakad ng Blade Demon. Sa sumunod na sandali, biglang lumubog ang lupa sa ilalim ng paa nito. Sumugod ito ng buong lakas. Hindi pa nakakakilos si Luyu. Isang anino ang dumaan sa kanyang tabi. Agad itong sumalubong. Inilabas ko ang talon ng espada mula sa tungkod. At bumangga sa matatalas na braso ng Blade Demon. Nagdulot ito ng malutong na tunog ng pagbabanggaan. Umungol ang Blade Demon. Iwinasiwas nito ang isa pang braso. Tinangka niyang tagay ng ulo ko. Mabilis ko itong itinulak palayo. Sumigaw ako kay Luyu, Luyu. Ibigay mo sa akin ang iyong espada. Nang marinig niya iyon, walang pag-aalinlangan na hinawakan ni Luyu ang hawakan ng espada at inihagi sa akin. Kitang-kita ang determinasyon sa mga mata ko. Sige ulit ngayon. Tila naramdaman ng Sword Demon ang panghahamon. Agad itong sumugod. Ang 2 braso nitong espada ay walang tigil na iwinawasiwas. Wala akong kahit anong takot. Isang kamay na may espada at isang kamay na may sable ang ginamit ko. Sa loob ng ilang segundo, nagpalitan kami ng 10 atake. Sa sobrang bilis ay nag-iwan kami ng mga anino. Pagkatapos ng libu-libong sagupaan, nakakita ako ng isang pagkakataon. Bahagya kong iginilid ang ulo para iwasan ang isang nakamamatay na atake. Agad kong iwinasiwas pataas ang mahabang sable sa aking kaliwang kamay. Ang matalim na talam ay agad na tumama sa braso ng Sword Demon. Hindi ko siya binigyan ng pagkakataong kumilos. Agad kong itinutok ang talam ng espada sa puso nito. Bumaon ito sa matigas nitong balat. Tumagos hanggang sa likuran. Hinawakan ni Luyu ang braso niyang masakit pa rin. Lumapit siya at nagtanong, hindi ka taga rito. Hindi ako sumagot ng diretsahan. Bahagya akong ngumiti, maaari mo bang ikwento sa akin ang tungkol sa mundong ito? Ito ang masamang enerhiya. Tumagal ito ng isang buong buwan. Parami ng parami ang hindi nakayanan ng paghihirap. Naging baliw sila, at sa huli ay naging mga halimaw na walang alam kundi pumatay. Ngayon, nagbago na naman ang masamang enerhiya. Pati na ang mga espada. Maging ang mga bundok at ilog ay nagkakaroon ng sakuna. Hindi na alam ng mga tao kung paano mabuhay. Pagkatapos marinig ang lahat ng iyon, nagkaroon ako ng pangkalahatang ideya tungkol sa mundong ito. Sa sandaling iyon, may lumitaw na mahigit 10 tao sa kanto ng daan. Lahat sila ay mukhang natataranta. Xiaoyu, bakit ka pa nandito? Tumakbo ka na dali, malakas na sinabi ng matangkad na babae na namunguna. Pagkatapos niyang magsalita, bahagyang yumanig ang lupa, tila isang rumaragasang baha na papalapit. Nagtipon sa itaas ang makapal na pulang masamang aura. Biglang umalingaw-ngaw ang mga Eitangal mula sa lahat ng direksyon. Makikita sa ibabaw ng mga gusali ang maraming halimaw ng sakuna. Nakatitig sa lahat ang kanilang mga matang uhaw sa dugo. Sa sandaling ito, ang pula ay naging isang pader. At tuluyang pinalibutan ng lahat. Patuloy na lumalapit, umagal ang mga binti ng lahat. Bamalong ang kawalan ng pag-asa mula sa kanilang mga puso. Napalunok ng laway ang lahat. Xiaoyu, mamaya, damakit kang mabuti sa akin. Pagkasabi ni Lulu, sinulyapan niya ako. Inakalang galing ako sa ibang grupo ng mga nakaligtas.
Hindi ko yun pinansin. Naglakad ako ng diretso paabante. Sandali, anong ginagawa mo? Napapalibutan na tayo ngayon. Hindi ito ang oras para magpakitang gilas kang mag-isa. Ngumisi ako, hindi. Sila ang napapalibutan ko. Napakaraming halimaw ng sakuna. Kung papatayin ko silang lahat, siguradong tataas ng husto ang rating ko. Heiming, sa isang puting liwanag, agad na lumitaw ang 7 metrong taas na si Heiming. Umalingaw-ngaw ang itanggal nito sa kalangitan. Malamig na tinitigan ng patayong mga mata ni Heiming ang mga halimaw na parang alon sa unahan. Pagkatapos ay direkta itong pumasok sa higanteng anyo nito. Bigla itong lumaki hanggang 28 metro. Mas mataas pa ang katawan nito kaysa sa ilang gusali. Ginamit ni Heiming ang lakas ng kanyang 4 na paa. Agad na nabitak ang lupa at kumalat ang hindi mabilang na lamet. Sumugod ito sa kumpol ng mga halimaw na parang isang missile. Sa ilalim ng nakakapasong init, walang sino mang halimaw ang tumagal ng ilang segundo. Namatay sila habang umuungol sa sakit at naging pagkain. Ang lahat ng nakakita sa eksenang ito mula sa likuran ay tulala lahat. Biglang may higit sa 10 halimaw ang sumugod sa akin. Mag-ingat, nang makita ang sitwasyon, agad na nagbabala si Lulu. Mabilis na kumilos ang kanyang mga paa para tumulong. Ngunit sa sumunod na segundo, natigilan ang kanyang katawan. Nakita niyang hindi ako umatras kundi sumugod pa. Ang sable at espada ay parang naghihiwa lang ng gulay. Sa isang iglap ay napatay ang lahat ng disaster beast na sumusugod. Napanganga si Lulu, wala namang bakas ng sakuna sa kanya. Dapat ay mahina lang siya. Biglang may naisip na posibilidad si Lulu. Kalahating taon na ang nakalipas habang naghahanap ng supply. Nakakita na siya ng taong malakas kahit walang bakas ng sakuna. Sinira ng mga taong ito ang base ng mga survivor. Hinayaan nilang malantad sa mga disaster beast ang mga survivor para mapatay. At nang makita nilang tatakbo sila, agad nilang binabali ang kanilang mga binti. Isang grupo ng mga walang pagkatao. At sinasabi pang magkakauri tayo. Hindi pa rin nakakalimutan ni Lulu ang mga salitang iyon hanggang ngayon. Iba si Chenlin sa mga taong iyon. 2 beses niya akong iniligtas. Tila nabasa ni Luyo ang iniisip ni Lulu. Kaya nagmamadali siyang nagpaliwanag. Huminga ng malalim si Lulu. May bahid ng puot sa kanyang mga mata kahit na ano pa. Lumayo ka sa kanya. Ngayon na naaga niya ang atensyon ng karamihan sa mga disaster beast. Samantalahin natin ang pagkakataong ito para makatakas. Ngunit habang papalapit sila, isang kidlat ang biglang tumama. Bawal dumaan dito. Isang binata na may hawak na libro at kulay gintong buhok. Ang lumabas mula sa malaking gusali. Habang bumibigkas ng spell ang binatang may gintong buhok. Isa-isang lumitaw ang mga bolang kidlat. Sa sandaling iyon, biglang nagbago ang ekspresyon ko. Bigla kong hinarang ng mahabang sable ang tagiliran. Isang punyal ang tumama sa talon ng sable. Isang magandang babae ang dahan-daang lumitaw sa harap ko. Hindi ako nagatubili. Agad na humiwa ang espada sa kanyang payat na bewang. Ngunit bigla na lang nawala ang magandang babae. Muling tumayo sa layong ilang dosenang metro. Hindi humimik. Bigla akong humugat ng lakas mula sa aking mga paa. Diretso akong sumugod. Nang makita ito ng babae ay agad siyang sumigaw, hindi pa ba kayo aatake? Pagkatapos niyang magsalita, isang rumaragasang apoy ang sumabog mula sa gusali. Nagbanggaan ang dalawa. Nagsiliparan ang mga tilamsik ng apoy. Talaga bang isa kang summoner? Napapitik ang dila ng matipunong lalaki sa gitna ng apoy. Sumalubong sa mukha ko ang nag-aalab na apoy. Malamig ang aking ekspresyon. Pinatalsik siya ng talon ng espada. Mula sa iba't ibang direksyon ay biglang lumabas ang 4 na tao. Sa Reincarnation Dungeon bawal magpatayan. Kapag nalaman ay agad kang tutugisin. Maliban na lang sa mga Reincarnation Dungeon na may mga paksayon. Hindi ko inakala na may pipili talaga sa Mission 1. Hindi ba kayo tinuruan ng inyong daksha? Kung paano magdesisyon kapag nakaharap sa isang Reincarnation Dungeon? Para tumaas ang tsansang mabuhay. Malinaw na mas malaki ang bentahe ng mga disaster beast. Kahit sino namang may utak ay alam kung paano pumili. Tinitingnan ako ng 6 na taong ito na parang bihag na nahulog sa patibong. Mahinahon ko lang sinabi, mga Ginoo, narinig nyo na ba ang isang kasabihan? Ang mga magagaling na mangangaso ay madalas na nagpapakita sa anyo ng kanilang biktima. Sadya kong inakit ang atensyon nyo para pumunta rito. Paano naman ako hindi magiging kumpiyansang harapin kayo? Ang gaganda ng mga sinabi nyo kanina. Bilang ganti, ihahatid ko kayo sa kamatayan. Ano sa tingin nyo? Unti-unti akong napangiti, nakahain na ang mga pagkain. Oras na para magpakabusog si Heiming. Isang malupit na etanggal ang umalingaw-ngaw sa paligid. Ang maitim na apoy sa loob ng daan-daang metro ay sumanib sa higanteng itim na lobo. Sa isang iglap lumaki muli ang katawan nito ng 8 metro. Nagmukha itong mas mabangis at nakakatakot. Agad naramdaman ng lahat ang matinding takot mula sa kaibuturan ng kanilang kaluluwa. Habang pinapanood ang higanteng itim na lobo na sumusugod sa kanila, isang kilabot ang biglang gumapang mula sa talampakan ng 4 hanggang sa kanilang bungo. Halos sisubog na ang kanilang mga utak dahil sa takot. Sa wakas nang malapit nang bumagsak ang matatalas na kuko ng higanteng itim na lobo. 3 tao ang nakontrol ang reaksyon ng kanilang utak. Agad na nagsitakbuhan para umiwas. Ang pinakahuling minalas, ni hindi man lang nakasigaw. Agad na nilapan ng malaking itim na lobo. Nang makita ito, agad na pinagpawisan ng malamig ang mga natira. Akala nila sapat ng pigilan ang summon. Pero bilang isang summoner, kung may lakas lang sana siyang kapantay nila, ayos lang. Pero itong summon niya, bukod sa napakalakas ng katawan at nakakatakot ang pinsala, mayroon pa itong crowd control skills. Huwag nang asahang mapigilan pa ito.
Mahirap nang hindi kami maubos nito sa loob ng 3 minuto. Nang makitang sumusugod na ang itim na lobo sa pinakamalapit na kasunod. Nagtiimbagang ang binatang blonde. Mabilis siyang bumigkas ng isang mahiwagang salita. Agad na nagsalubid ang mararahas na kidlat, na naging mga kid ng kalahating metro ang kapal na pumalibot. Agad nitong iginapos ang mga braso't binti ng itim na lobo. Kaya ko lang siyang kontrolin ng 10 segundo. Hindi pa tapos magsalita ang binatang blonde. Hinailan ng malakas ng itim na lobo gamit ang kanang kuko nito. Diretsyong nawasak ang mga kid ng kidlat. Paanong nangyari yun? Ito ang A-level talent ko. Natulala ang binatang blonde. Pagkatapos kong gamitin ang enhancement spell, lalo pang lumakas si Haiming. Nang makita ito, hindi na nagatubili ang lahat. Ginamit na nila ang kani-kanilang mga alas. Ang magandang babae ay naging ilang anino. At sinaksak ako mula sa iba't ibang anggulo. Biglang lumitaw sa itaas ng kanyang ulo ang hindi mabilang na ice spike. Nasunod-sunod na bumagsak, na pumilit sa kanyang umatras ng umatras. Isang dalagang may mahabang buhok na kulay yelo ang dahan-daang naglalakad palapit. Mula sa kanyang paanan, unti-unting nabalot ng yelo ang sahig. Gaya ng inaasahan, ang mga papalapit na disaster beast ay nagyelo at naging estatwa. Ako na ang pipigil sa kanya. Nag-aalab ang apoy ng matipunong lalaki. At diretsyong sumugod. Sabay-sabay na sumalakay ang 3 natira. Dahil gusto nila akong patayin agad. Ngunit sa sandaling iyon, isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw, mga tarantado. Tumingin kayo sa akin. Ginagamit ang taunt skill. Agad na lumingon ang 3. Galit na nakatingin sa matabang lalaking may hawak na kalasag. Pagkatapos, isang higanteng itim na lobo ang lumitaw sa likuran ng 3 nawalan ng ulirat. Sa sumunod na segundo, humiwa ang matatalim na kuko. Ang 3 ay naging 4 na piraso. Pagkatapos ay lumingon si Haiming. Hinampes ng kuko ang gusali sa tabi. Hindi mabilang na durog na bato ang tumama sa magandang babae. Inunit ng mga bato ang damit at tumagos sa balat. Agad na humabol si Haiming. Itinaas ang kuko at hamampes pababa. Nilamon ng maitim na apoy ang buong katawan niya. Sa kabilang banda, biglang sumabog ang malamig na hangin. Lahat ng madaanan nito, mga gusali at buhay, ay naging yelo. Ang matipunong lalaki ay direktang naging ice pop. Sa puntong ito, sa 7 biktima, isa na lang ang natitira. Pagkatapos, lahat ay tumingin sa binatang blonde na may balak pumatay. Agad na namutla ang binatang blonde. Pagkatapos magpakawalan ng kidlat, tumalikod siya at tumakbo. Ilang beses lang akong umilag. Naiwasan ko lahat. Pagkatapos ay iwinasiwas ko ang aking mahabang espada. Ang ulo at katawan ng binatang blonde ay naghiwalay. Lumingon ako at nagtanong, alam niyo ba ang tungkol sa Calamity Mother Beast? Umango si Luyu, ito ay lumabas mula sa hindi mabilang na Calamity Beasts. Isang nilalang na muling nagkamalay. Papatayin mo ba ang Calamity Mother Beast? Tumango ako, siguro kapag napatay ko lang ito. Saka lang aabot sa pinakamataas na puntos. At maituturing na ring nagdala ng kaunting kaligtasan sa mundong ito. Sa sandaling ito, lumapit si Solinzo. Nagkita na naman tayo. Chenlin, leche. Bago pa ako makasagot, gulat na nagsalita ang matabang lalaki. Kuya, ikaw pala yung top-notcher ng Dongtian Province. Kaya pala napakagaling mo. Pagkatapos ng sandaling pag-uusap, naging mas malapit ang 3 sa isa't isa. Nalaman ko rin na ang pangalan ng matangkad at matabang lalaki ay Luozuan. Sinabi ko sa kanila ang plano kong patayin ang inang halimaw ng kalamidad. Pumayag sila ng walang pag-aalinlangan. Agad na kumilos kaming 3, patungo sa sentro ng syudad. Hindi nagtagal ay nakarating kami sa harap ng isang malaking tulay. Biglang nagliwanag ng pula ang mga mata ng mga halimaw ng kalamidad. At walang habas na sumugod. Agad na umungol ng malakas si Haiming. At sumugod sa kumpol ng mga halimaw na pumupuno sa buong daan. Sumabog ang madilim na apoy. Sumeryoso ang mukha ko, natuklasan na tayo ng inang halimaw. Ang mga mata ni Solinzo ay nabalot ng kulay asul na yelo. Tila isang walang emosyong diyosa. Sa isang iglap sa ibabaw ng kanyang ulo, lumitaw ang matutulis na sibat na yelo. Sa isang kibot lang ng isip ni Solinzo, ang lahat ng sibat na yelo ay tumama sa mga halimaw na humaharang sa likuran. Hindi mabilang na mga halimaw ang tinusok sa katawan. Sunod-sunod silang bumagsak na parang mga damo. Ngunit mabilis na may mas marami pang halimaw na sumugod. Lahat ng halimaw sa buong syudad ay nagtitipon dito mula sa lahat ng direksyon. Sa puntong ito unti-unti kong naramdaman ang pagbigat ng sitwasyon. 10,000 o kahit milyon-milyong halimaw sa syudad. Kahit maubos ang lakas namin ay imposibleng mapatay silang lahat. Kaya sumigaw ako ng malakas, unahin ang puno. Haiming, direktang patayin ang inang halimaw ng kalamidad. Nang marinig ang sinabi ko, agad na tumalikod si Haiming at sumugod sa tulay sa kabilang panig. Mayroong isang mapanganib na presensya. Iyon ang inang halimaw ng kalamidad. Nang makarating si Haiming sa kabilang dulo ng tulay, isang madilim na pulang galamay na mahigit 10 metro ang haba, ang biglang lumitaw mula sa masamang hangin. At hamampes sa kanyang katawan. Sunod-sunod na gumuho ang ilang gusali dahil sa pagbangga ni Haiming. Huminto lang siya pagkatapos ng mahigit 20 metro. Umungol sa galit si Haiming. At pinakalat ang alikabok, tumayo siya mula sa mga semento at durog na bato. Ang malamig niyang mga mata ay nakatitig sa inang halimaw sa kanyang harapan. Isang dambuhalang eyeball beast na mahigit 60 metro ang laki. Ang hindi mabilang na mga mata nito ay nakatitig lahat kay Haiming. Ang maitim na apoy ni Haiming ay biglang sumiklab. Agad siyang sumugod para umatake. Ang kanyang katawan ay agad na humarurot. Sa ilalim ng buong lakas na pagsugod ni Haiming, ang mga sirang gusali ay walang tigil na nayanig.
Ang hindi mabilang na mga mata ng dambuhalang eyeball ay biglang nagsiliitan. 15 madilim na pulang galame ang sabay-sabay na humagupit kay Haeming. Habang tinitingnan ng humahagupit na madilim na pulang galame, umiwas si Haeming hanggat kaya niya. Kung talagang hindi makaiwas, isang itim na liwanag ang lumitaw sa kanyang mga kuko. Agad niya itong iwinasiwas ng malakas. Ngunit gumawa ito ng tunog ng nagkikiskisang bakal. Biglang tinamaan si Haeming ng isa sa mga madilim na pulang galame. At tumilapon siya. Ang distansyang pinaghirapang lapitan ay muling lumayo. Dati, umaasa lang si Haeming sa pagiging dambuhala. Sunod ng kanyang malupit na lakas at depensa. Para makipagbakbakan ng malapitan at direktang sukulan ng kalaban. Pero ngayon, sa pagharap sa mga atake ng galame ng dambuhalang eyeball, wala siyang magawa. Sa gitna ng isang Eitengal, ang maitim na apoy ay sumiklab ng buong lakas. Agad na sumabog ang nakakapasong init. Kumalat sa lahat ng direksyon. Agad na sumugod si Haeming. Ang mahika sa kanyang katawan ay mabilis na nauubos. Pinili niyang lumaban hanggang kamatayan. Sa kabilang banda, medyo seryoso ako dahil sa koneksyon ng kaluluwa ko kay Haeming. Bahagya kong naramdaman ang unti-unting paghina ng buhay ni Haeming. Handa na, biglang iminulat ni Solinzo ang kanyang mga matang may yelong asul na liwanag. Wan Shuang Jimmy, ang halumigmig sa pagitan ng langit at lupa ay biglang naglaho. Hindi mabilang na mga disaster beast ang naging yelong kristal sa isang iglap. Nagsitilapon ang mga piraso, samantalahin ang pagkakataong ito. Agad akong nagpasya, pumunta sa kinaroroonan ng Calamity Mother Beast. Ngayon, tanging sa pag-evolve ni Haeming, pagkakaroon ng pag-asang mabuhay. Hindi nagtagal, dumating ang tatlo sa sentro ng lungsod. Isang dagandong ang narinig mula sa harapan. Hindi nagatubili ang tatlo, agad silang sumugod. Agad nilang nakita ang malubhang sugatan at nag-aagaw buhay na si Haeming. Ngunit ang mga kuko nito ay mahigpit pa ring nakakapit sa lupa. Hinahayaan ang mga madilim na pulang galame na humagupit dito. Hinding-hindi pa rin ito umaatres. Dahan-dahan itong lumalakad ng may determinasyon. Nang makita iyon, direkta akong tumakbo papunta kay Haeming. Haeming, lumunin mo ang mga disaster beast na iyan. Kasabay nito ay agad kong ginamit ang recovery at enhancement spell. Isang mahinang puting liwanag ang lumitaw sa katawan ni Haeming. Nagulat ang mga patayong mata ni Haeming. Bigla itong umungol ng malakas. Itinaboy ang madilim na pulang galame. Agad na sumugod si Haeming sa kumpol ng mga disaster beast. Ang maitim na apoy ay namukadkad na parang bulaklak ng lotus. Agad itong kumalat. Napansin din ng malaking eyeball ang problema. Agad itong nagutos. Napalayuin ang lahat ng disaster beast sa lugar na ito. Ngunit huli na ang lahat. Hindi mabilang na itim na apoy na may kapangyarihang lumamon. Ang damaloy sa katawan ni Haeming. Walang pag-aalinlangan kung pinindot ang simulan ng ebolusyon sa panel. Isang nakakatakot na itim na kapangyarihan ang biglang sumabog mula sa kaibuturan ng katawan ni Haeming. Tumabas ito at bumuo ng isang maitim na haligi ng liwanag na pumailan lang sa kalangitan. Ang katawan ni Haeming ay biglang lumaki ng higit 100 metro. Binabati kita, ang iyong summon na si Haeming ay nakuha ang skill na swiftness. Bagong talent adamantine body. Lahat ng attribute ay tumaas ng 60 puntos. Nakahinga ako ng maluwag. Isa na namang malaki at komprehensibong pagpapalakas. Tinitigan ng mga patayong mata ni Haeming ang malaking eyeball. Nagbago ang buong anyo nito. Ang matitigas nitong balahibo ay kumikinang na may mahinang gintong liwanag. Nagmukha itong mahiwaga at makapangyarihan. Ang mga mata ng malaking eyeball ay marahas na ng inig. Sa sandaling sumabog ang itim na kapangyarihan. Naramdaman nito ang pagnanasang lamunin ang lahat. Hindi makagalaw dahil sa nakakatakot na presensya. Pero sinundan ito ng walang katapusang galit. Kaya rin itong lumamon para mag-evolve. Ito ang dapat na maging pinakamalakas na nilalang. Sabay-sabay na iwinasiwas ang malalaking dark red na galame. Maging ang hangin ay umugang sa lakas. Si Haeming ay matatag na parang bato. Hindi natitinag. 15 dark red na galame ang humagupit sa katawan niya. Bahagya lang nayanig ang gintong liwanag. Ang itim na apoy na pinagsanib na gluttony at gigantification. Agad na sumabog. Ang itim na apoy ay bumuo ng isang 400 metrong anino ng isang marahas na halimaw. Sa isang iglap, ang 1,000 metrong lugar ay naging dagat ng itim na apoy. Biglang sumugod si Haeming sa harap ng higanteng eyeball. Kasabay ng pagtaas ng kanyang matutulis na kuko. Itinaas din ng malaking anino ng halimaw. Ang matutulis na kuko nitong gawa sa itim na apoy. Agad itong ibinagsak. Agad na bulag ang ilang mata ng higanteng eyeball. Sumigaw ito sa sakit. Walang tigil na humahagupit ang mga galami nito kay Haeming. Ngunit wala itong nagawang pinsala. Umungol ang higanteng eyeball. Mabilis na sinipsip ang masamang enerhiya sa katawan nito. Agad na lumaki ng husto ang katawan nito. Nagsimulang tubuan ng napakaraming matutulis na tinik ang mga dark red na galame. Ito sana ang lakas na inilaan nito para sa susunod na level ng ebolusyon. Ngayon ay napilitan itong gamitin ng maaga. Pinalibutan ng mga dark red na galami si Haeming mula sa lahat ng direksyon. Parehong panig ay walang tigil na nag-atake sa isa't isa. Ang lupa ay patuloy na nayayanig sa kanilang laban. Sunod-sunod na mga angle ang umalingaw-ngaw sa kalangitan. Lumipas ang ilang oras. Sa ibabaw ng mga guho tanging si Haeming na lang ang nanatiling nakatayo. Nawalan ng liwanag ang napakaraming mata ng higanteng eyeball. Ang buong katawan nito ay dahan-daang tinupok ng itim na apoy. Sa sandaling iyon, natawa na rin kami ni Solinzo nang mapatay ang Calamity Mother Beast. At ang libo-libong Calamity Beast. Siguradong napakataas ng score na makukuha namin. Kinabukasan, kasabay ng isang tunog ng paalala, naglaho ang tatlo sa kanilang kinatatayuan.
Tapos na ang oras. Magsisimulang kalkulahin ang iyong score batay sa iyong ipinakita. Kabuuang bilang ng mga napatay na Calamity Beast ay 8,560. Matagumpay na napatay ang Calamity Mother Beast. Binabati ka namin sa iyong score, perpekto. Ang propesyon ay napromote sa Summon ng Sword Master, pambihira na tatangi. Description, ito ay isang kakaibang propesyon na isinilang dahil sa iyo. Binabati kita sa pagkatuto ng bagong skill ng propesyon, Magic Sword Condensation. Epekto ng skill, isang matalim na espada na nasa pagitan ng totoo at hindi totoo. Binabaliwala ang anumang pisikal na depensa ng target. Nagdudulot ng isang beses na pinsala sa isipan. Medyo nagulat ako habang tinitingnan ng panel, binabaliwala ang pisikal na depensa. Direktang pinipinsala ang isipan ng target. Katumbas ito ng hanggat walang panlaban sa isipan ang kalaban. Pwede silang mamatay sa isang iglap. Nakakakilabot ang skill na ito. Agad na lumitaw sa aking kamay ang isang matalim na espada na may nakaukit na hindi mabilang na mga linya. Naubos din ang aking lakas isip sa pagbuo ng magic sword. Umiling ako. Itinago ko ang magic sword, mukhang magagamit ko lang ang skill na ito bilang alas. Bahagya akong ngumiti. Binuksan ang cellphone. Pagkatapos tanggapin ang friend request ni Luo Zuan at Solinzo, agad kong nakita ang mensahe mula kay Luen. Darating ang mga recruitment mentor mula sa mga namungunang akademya ngayong 2:00. Maghanda kang pumunta sa eskwelahan. Nag-isip ako, wala naman akong ibang gagawin. Agad akong tumayo at umalis. Fanyun Second Middle School. Naghihintay si Luen sa gate ng eskwelahan. Nang makita ko ay agad siyang lumapit, sa wakas dumating ka na. Sa pagkakataong ito, 5 namungunang akademya. Lahat sila ay nagpadala ng mga recruitment mentor sa Second Middle School. Ito ay isang pangyayaring hindi pa naganap sa lungsod ng Fanyun. Sumunod ako kay Luen papunta sa opisina. Kumuha si Luen ng isang singsing na hugis dragon mula sa drawer. Nasa loob nito ang gantimpala mula sa pamahalaang lungsod. Nasa loob ang mga gamit at skill book na kailangan mo. Nagliwanag ang aking mga mata. Ito ang lahat ng mga bagay na kailangan ko sa kasalukuyan. Ang sword in the staff, isang gamit na may ordinaryong kalidad. Matagal nang sumasabak sa matitinding laban. Sira na ito. Tinanggap ko ang singsing. Pinasok ito ng aking isipan. Agad na lumitaw ang dalawang impormasyon. Sa Tianquan Sword Staff, ang Heaven Sword form ay nakakakuha ng elite buff. Walang hindi kayang sirain. Ang Heaven Staff form ay nakakakuha ng Wisdom Aura. Patuloy na nagre-recover ng spiritual power. Pinapalakas ng 50% ang epekto ng kahit anong skill. 2 skill book abot kamay. Epekto sa loob ng 100 metrong distansya cooldown 6 na segundo. Agad na makakarating sa isang hakbang cooldown 6 na segundo. Habang tinitingnan ang mga equipment at skill book na ito. Sobrang nasiyahan ako. Mga 2:00 na. Isang itim na sasakyan ang huminto sa second high school. 5 lalaki at babae ang lumabas. Seryoso ang ekspresyon ni Li Mingji. Lumapit siya nang walang anumang pag-aatubili sa mga mentor ng namungunang akademya. Walang duda na silang lahat ay mga 5th rank professional. Kahit ang mayor ay kailangang tratuhin sila ng may respeto. Pagdating sa reception room, si Jifei na tamad na umupo ay mahinang nagtanong nasaan si Chenlin. Pagkatapos nito ay bumukas ang pinto. Pumasok kami ni Luen. Maingat siyang tiningnan ni Jifei mula ulo hanggang paa. Hindi masama, ang itsurang ito. Dapat pumasok sa aking Skylark Academy. Si Feng Yi na nakaupo sa gilid ay agad na hindi nasiyahan. Hayaan na ang mga chismis sa labas. Ang Skylark Academy nyo pala ay tumatanggap ng mga tao base sa itsura. Pagkatapos ay lumingon siya sa akin at nag-alok classmate Chenlin. Piliin mo ang aking Qingtian Academy. Pwede kang pumili ng kahit anong 3 klase ng resources. Bilang regalo sa pagpasok, 3 lang. Para ka namang nagpapaalis ng pulubi. Sa tingin ko ay kinu-question mo ang bigat ng isang Dongtian top scorer. Tama, classmate Chenlin. Mina maliit ka niya. Huwag kang pumunta sa kanya para magpapi. Natulala sina Li Mingji at Luen sa eksenang ito. Naging tensyonado ang atmosphere saglit. Kung sino man ang manggahas na maunang mag-recruit, ay siguradong pag-iinitan ng 4 na iba pa. Nagsimulang gamulo ang sitwasyon. Huminga ng malalim si Jifei. Tumingin siya sa akin at biglang nagsabing nakarating ka na sa unang yugto. Hindi ka pa naman siguro nagsisimulang mag-summon, di ba? Basta makapasok ka sa Yunkai. Direkta akong hihiling sa nakatataas. Para makumpleto para sa iyo ang pinakamagagandang materyales na kailangan sa pag-summon. Pwede rin naman ako. Sasabihin ko sanang hindi iyon ang ibig kong sabihin. Pero natigilan ako bago pa man makapagsalita. Sa huli, pinili ko pa rin ang Yunkai Academy. Hindi dahil sa kung gaano kaganda si Jifei, kundi dahil masyadong malaki ang alok niya. Hindi nagtagal dumating na ang araw ng pasukan. Kabisera ng probinsya ng Jiuzhong. Zhongtian City, Yunkai Academy. Hindi mabilang na mga estudyanteng nanguna sa college entrance exam. Mula sa buong bansa ang nagtipon dito. Una ay basta na lang akong pumili ng dormitoryo at pumasok. Nasa loob na ang lahat ng uri ng pasilidad at mga gamit sa araw-araw. Sa sandaling iyon, biglang yumanig ang espesyal na device. Kasabay nito isang mensahe ang lumitaw. Naaprubahan na ang iyong mga materyales para sa pag-summon. Sabihin mo lang kung ano pang resources ang kailangan mo. Gagawin ko ang lahat para matulungan kang makuha yan. Pagkatapos niyang mag-message, sumandal si Jifei sa malambot na upuan. Sa tabi niya, medyo naguguluhan si Jiang Wuyu, malinaw naman na. Sapat ang resources natin para makakuha ng 4 na provincial top-notcher. Ang mga ito ay higit pa sa halaga ni Chenlin. Pasensya na sa sasabihin ko.
Hindi talaga siya karapat-dapat sa ibinibigay natin. Nakangiti lang si Jifei na tumingin sa kanya at sinabing, bukas gaganapin ang kompetisyon para sa mga baguhan. Malalaman din natin ang resulta. Inayos ko ang mga summon ng material sa sahig. Inilahad ko ang aking kamay sa hangin. Kasabay ng paggamit ng summoning spell. Napuno ng puting liwanag ang kwarto. Pagkalipas ng ilang minuto, ang nakita ko ay isang nilalang na may 2 pares ng pakpak. Isang 60 sentimetrong kulay pilak na paru-paro. Huwag mong sabihing mahina na naman ito. Napangiwi ako. Tahimik kong tiningnan ang stats nito. Summoned creature, silver butterfly. Level, 10. Lakas, 1. Konstitusyon, 1. Bilis, 1. Magic power, 1. 4 na puntos lang lahat ng attributes. Mas mahina pa ito kaysa sa unang haming. Umiling ako. Ito na yata ang pinakamahinang summoned creature sa lahat. Pero ayos lang. Bibigyan kita ng walang katapusang potensyal. Habang pinapanood ko ang silver butterfly na dahan-daang lumilipad papalapit, inilahad ko ang daliri ko para saluin ito. Simulan ang pagsusuri, loyalty 100%, hindi kailanman magtataksil. Simulan ang life connection. Kasabay ng pagkumpirma ko, agad kong naramdaman ang matinding sakit na para bang pinupunit ang kaluluwa ko. Binabati kita, nagising na ng iyong summoned creature ang SSS rank unique talent nito. Myriad Divine Transformation, kayang magbago sa kahit anong anyo. Nagkamit ng ibang kakayahan. Sa sandaling iyon, ang pilak na paru-paro ay naging maningning na liwanag. At naging kamukha ko. Pagkatapos ng paunang pag-unawa, pinuksan ko ang kahon. Kaagad na lumitaw ang pilak na baluti. Dahan-daang tinakpan ang buong katawan ko. Wala akong naramdamang anumang abala o bigat. Para bang ang baluting ito ay orihinal na parte ng aking katawan. Nasiyahan ako sa nakita ko. At ang makapangyarihang pagbabagong anyo ay may kakayahang sumama sa mga metal. Para mapataas ang tigas nito ng walang duda. Tulad ng Gaaman na katakawan. Isa itong kakaibang talento na maaaring patuloy na lumakas. Nang maisip ko ito, nagpa siya akong sanayin muna ang pilak na paru-paro. Nagpadala ako ng mensahe kay Jifei. Kailangan ko ng mga metal na may espesyal na katangian. Sa loob lamang ng kalahating oras, dumating ang mga gamit. May dumating na abiso na lahat ay pambihirang mineral na may iba't ibang katangian. Bawat isa ay kabilang sa mga mahalagang yaman. Bumalik ako sa kwarto. Sinimulan kong hayaan ang pilak na paru-paro na sumama. Napakabilis. Ang baluting nakabalot sa aking katawan ay naging sobrang tigas. Kahit ang isang second class na profesional ay mahihirapang sirain ang depensa nito. Kasabay nito, umabot sa 5 tonelada ang bigat ng baluti. Wala itong epekto sa akin. Pero kung babagsak ito sa kalaban, para siyang dinagana ng isang bundok. Pagdating ko sa sala, medyo nagulat ang 3 kong kasama sa bahay na nakarinig ng ingay. Isang lalaki ang lumapit at nagsabi, "Kamusta? Pangalawa mula sa probinsya ng Qingyuan. Feng Ye, naging provincial top-notcher gamit ang isang ordinaryong propesyon. Napakagaling ng achievement na iyon. Hindi ba dahil lang sa swerte? At nakakuha ng isang malakas na summon. May pangmamaliit sa tono ng lalaking may malamig na ekspresyon. Siya ang pangalawa sa Longdian Province. Ang score niya sa exam ay 23,000. Nagkataon lang na wala siya. Sa isang probinsyang may magagaling na henyo kaya nakuha niya ang unang pwesto. Sa tingin niya, ito ay isang kaso ng walang mabangis na tigre sa bundok. Kaya ang unggoy ang naghahari Herian. Bahagyang ngumiti si Feng Ye. Para sa akin, ang kakayahang magpatawag ng isang malakas na summon ay sapat na para ipakita na may espesyal kay Chenlin. Nang akma na silang magtatalo. Sa sandaling iyon, isang boses ang umalingaw-ngaw sa buong akademya. Lahat ng bagong estudyante dalhin ang inyong mga armas at gamit. At magtipon agad sa Skylark Plaza. Mukhang pinaaga ng kalahating buwan ang Freshman Grand Competition. Sabi ni Cao Yang na nakaupo sa sofa. At parami ng parami ang mga mutated beast sa labas ng syudad. Balak ng akademya na sa atin ipagawa ang paglipol sa mga mutated beast. Matapos marinig ang mga salitang iyon, natahimik ako. Bigla kong naalala ang mundo sa Reincarnation Dungeon. Hindi ko inasahan na haharapin din ng Blue Star ang ganitong krisis ng ganito kabilis. Tahimik kong inisip, bigla kong narinig ang mayabang na boses ng lalaking may malamig na ekspresyon. Kung ganoon magkakaalaman tayo, pero siguradong ako ang lalampaso sa inyong lahat. Skylark Plaza, nagtipon-tipon ang mga bagong estudyante. Napabuntong hininga ang dean. Ang top 100 ay sapilitang kailangang lumabas ng syudad para maglinis ng mga mutated beast. Para mabilis na lumakas sa ilalim ng banta ng kamatayan. Tumango ang sekretarya sa likuran niya. Hawak ang tablet at nagsalita. Ang kompetisyon ng mga baguhan na dapat ay sa kalahating buwan pa ay gaganapin na ngayon. Papasok kayo sa level 20 hanggang 30 na malaking dungeon ang Rift Canyon. Ang kompetisyon na ito ng mga baguhan ang magpapasya sa mga resource na mapupunta sa inyo sa hinaharap. Pagkatapos ng anunsyo, dahan-daang bumukas ang tarangkahan ng dungeon. Kumalat ang isang aura sa buong lugar. Nanghina ang mga binti ng ilan. Bahagyang nanginginig ang mga labi, nagbibiro ka ba? Hindi pa nga ako nag-first job change. Ano tayo lalaban dito? Si Luo Zuan ay isang naghahanap ng kung ano sa karamihan. Agad niyang nakita ang inaasahan niyang kakampi, Kuya Lin. Nakita ko ang matangkad na si Luo Zuan na may kasamang babaeng maikli ang buhok at abo ang mga mata na tumatakbo papalapit. Sinabi niya dati na mag-e-enroll din siya sa Yonke tulad ko. Akala ko nagbibiro lang siya. Hindi ko inaasahan na tututuhanin niya. Ito ang kapatid ko, si Luoning. Kakaiba ang naging itsura ko. Hello, si Luoning ay maiyang nagtago sa likod ng kanyang kuya.
Napakahina ng kanyang boses. Napabuntong hininga na lang ako. At pinadalhan sila ng party invitation. Nang makita akong nakipag-team up sa iba. At nagdagdag pa ng pabigat sa sarili. Bahagyang kumunat ang noo ng lalaking walang emosyon. Bago pumasok sa dungeon, malamig niyang sinabi, huwag kang masyadong magpapatalo. Shenlin, hindi na rin ako sumagot. Agad na nawala ang tatlo sa kanilang kinatatayuan. Kaagad, pumasok na ang lahat ng estudyante sa dungeon. Isang mentor ang kumaway at gumamit ng water screen projection spell. Ang lawak ng Rift Canyon ay daan-daang kilometro. Para itong isang malaking maze. Pagkapasok pa lang ng mga tao, agad na may narinig na sumisit-sit sa unahan. Sakto para subukan ang lakas ko ngayon. Sa isang kumpas ng isip ko, agad lumitaw ang isang pilak na paru-paro kasabay ng puting liwanag. Sa ilang hakbang lang, nabalutan ang buong katawan ko ng pilak na baluti. Ikinumpas ko ang kanang kamay ko. Agad na lumitaw ang Tian Quan Sword. Pagkatapos ay hinugot ko ang pilak na espada sa aking likuran. Direkta akong tumapak sa lupa. Agad na lumitaw ang anino ko sa layong ilang dosenang metro. Sa harap ng halimaw na napakalapit na. Isang skill na dapat sana ay para sa pagligtas ng buhay. Ginamit ko para makalapit. Agad kong iwinasiwas ang Tian Quan Sword. Para lang itong humihiwa ng tokwa. Walang kahirap-hirap na tinagpa ang katawan ng ilang halimaw. Pagkatapos ay hindi ako bumagal. Naging isang malabong anino. Sa isang iglap ay pinagpapatay ko silang lahat. Halos hindi pa nakakakilos ang lahat ng halimaw. Ay natambo na lang na may gulat sa kanilang mga mata. Nang makita ang eksenang ito, sumigaw si Luo Zuan sa tuwa, ang galing mo Kuya Lin. Wala siyang ginawa, pero ang experience niya ay walang tigil sa pagtaas. Ito ang saya ng pagkakaroon ng malakas na kakampi. Gulat na gulat ang mga mentor na nanonood sa labas. Ang bilis at pinsalang ito. Halos kapantay na ng isang melee type na hidden class. Talagang may mali sa base stats niya. Kahit na si Shenlin ay nasa kanyang second job advancement, imposibleng magkaroon siya ng ganitong lakas sa malapitan. Sa sandaling iyon isang mentor ang nag-isip ng mabuti. At nagsabing, baka naman yung pilak na paru-paro ay ang pangalawang summon ni Shenlin. Isang summon na nagiging sandata. Hindi pa ako nakakarinig ng ganyan. Kahit ang napakaraming alam na din ay medyo nagulat. Tumingin siya kay Jifei na may mayabang ng ngiti. Pumiling siya, sa ngayon may higit 10 tao na mas mataas ang puntos kaysa kay Shenlin. Kakaunti lang ang puntos na nakukuha sa team. Kung ganito lang, hindi niya mapapatunayan ang pagiging top ranker niya. Siya pa naman ang magiging manugang mo. Anong mapapala mo kung mapapahiya siya? Magsasalita na sana si Jifei. Nang batukan siya sa likod ng ulo. Nagdilim ang paningin ng director. Samantala sa loob ng dungeon, ang silver na baluti ko ay puno na ng dugo. Kayang-kaya kong patayin sa isang hampas lang ang mga level 20 na halimaw na ito. Mukhang naabot ko na ang rurok ng second transition. Kahit nasa third transition pa. Kung hindi man manalo ay makakatakas naman ako ng ligtas. Sa sandaling iyon, biglang pumasok sa isip ko ang hindi mabilang na negatibong emosyon. Gusto akong kontrolin para tapusin ang sarili kong buhay. Nang makita akong hindi gumagalaw, nagmamadaling sinabi ni Luo Zuan, Xiao Ning, bawiin mo na agad ang iyong domain. Dahil alam niyang kakaiba ang kanyang talento. Nataranta si Luo Ning. Agad niya itong binawi. Ngumiti ako. Sinabing huwag mag-alala, okay lang. Hindi ako apektado ng mga ito. Pagtingin ko sa recorder, 120 puntos pa lang ang nakukuha ko. Masyadong mabagal ang bilis na ito. Kung gusto kong lumakas agad, kailangan kong makuha ang unang pwesto. Para makuha ang buong suporta ng akademya. Maging si Hyundai o si Heiming. Parehong nangangailangan ng napakaraming resources. Nang maisip ko ito, ginamit ko ang aking isipan. Agad na lumitaw mula sa liwanag ang isang dambuhalang demonyong lobo. Umalingaw-ngaw sa buong kanyan ang nakakatakot na alulong ng lobo. Ito ang naging dahilan para sa unang beses na makita si Hei Ming na si Luo Ning ay manginig sa takot at magtago sa likod ko. Inutusan ko si Hei Ming, sige na. Hei Ming, ubusin mo ang lahat ng halimaw sa kanyan na ito. Nang marinig ang utos, naging mabangis ang tingin ni Hei Ming. Agad siyang naglaho sa kanyang kinatatayuan at sumugod papasok sa kaloob-looban ng kanyan. Hindi nagtagal, ang recorder sa aking pulso ay walang tigil, na naglalabas ng tunog ng tumataas na puntos. Naglakad ako sa kabilang daan, naghahandang mag-ipon ng puntos sa magkabilang panig. Sa malayo, iwinasiwas ng isang dalaga ang madilim na pulang kidlat na dragon. Papunta sa napakaraming halimaw sa ibaba, sa sandaling tumama ito ng malakas, bumitak ang lupa sa loob ng 100 metro. Sumabog at naghasik ng lagim ang madilim na pulang kidlat, at tinupok ang lahat ng mga halimaw. Hindi pa kontento ang dalaga, ang mga basurang ito ay hindi man lang makalaban. Habang pinapanood ang kanyang ate na sumusumpong na naman, mukhang walang magawa si Loran. Bigla, isang nakakakabang aura na may kasamang nakakapasong init ang dumating. Bago pa man siya makakilos, nakita niya ang nag-aalab na tingin ni Luo Hongying na puno ng diwa ng pakikipaglaban. Agad na lumabas ang marahas na madilim na pulang kidlat, na pumalibot sa itim na sibat, habang tinitingnan ng sumusugod na higanteng lobo ng itim na apoy. Sa pagtama pa lang ng tingin sa mga patayong mata nito, kumalat na agad ang takot sa kanya. Ngunit hindi nagtagal, isang baliw na ekspresyon ang lumitaw sa napakagandang mukha ni Luo Hongying. Agad siyang sumugod papunta sa higanteng lobo, habang pinapanood ang kanyang walang takot na ate na direktang sumusugod. Mabilis at sanay na ginamit ni Loran ang iba't ibang pampalakas at proteksyon. Sa tulong ng mga ito, agad na damobol ang kanyang lakas sa pakikipaglaban.
Kahit isang third tier boss pa ang kalaban ay kaya niyang makipagsabayan. Nang magbanggaan ang dalawa, isang malakas na puwersa ang agad nagangat ng isang alon ng hangin na kumalat sa lahat ng direksyon. Habang tinitingnan ng walang galos na itim na higanteng lobo na may lumabas na gintong liwanag. Nanigas ang mukha ni Luo Hongying. Ang ataking ito ay umabot na sa lakas na pang third tier. Paanong wala man lang itong tinamo? Malamig na tiningnan ni Erming ang taong ito sa kanyang paanan. Ang taong umatake sa kanya nang walang dahilan. Agad na ipinanghampas nito ang matutulis na kuko. Sa ilalim ng nakakatakot na lakas. Ang tatlong pananggang proteksyon ay sunod-sunod na nabasag. Ang katawan ni Luo Hongying ay agad na tumilapon pa atras. Namutla ang mukha ni Loran. Nagkadikit ang mga palad. Isang banal na imahe na may taas na ilang 10 metro ang dahan-daang lumitaw. Dito, 6 na banal na anghel na tagapagtanggol. Dumating. SS talent na biyaya ng anghel. Isang gintong harang na liwanag ang biglang lumitaw. Binalot nito ang dalawa. Agad na nagsalita si Luolan, ate umatras ka. Hindi pa man natatapos magsalita. Itinaas na ng papalapit na si Heiming ang matatalas nitong kuko. Lumitaw ang itim na liwanag. Agad nitong pinunit ang gintong harang. Malamig nitong tiningnan ang dalawa. Pagkatapos ay naglakad sa kanilang tabi. Hindi man lang sila pinansin. Sa mga sandaling iyon ay napakatahimik sa labas. Lahat ng mga guro kasama na ang pinuno, ay lahat natigilan. Ito ba talaga ang lakas na dapat taglayin? Nang isang summoner na ilang araw pa lang nag-job change. Sobrang nakakatakot. Ang lakas na ito ay lampas na sa sakop ng pangalawang job change, di ba? Nang makita ang pambihirang lakas na ito, hindi maiwasan ng lahat na maisip. Ang mga salitang ito, walang kapantay sa parehong antas. Isang henyo ng kasalukuyang henerasyon. Habang nakatingin sa mayabang na mukha ni Jifei, nakatanggap si Jiang Wuyo ng 10,000 puntos ng gulat. Ang tsansang halos imposibleng mangyari, ay nagawa talaga niyang makuha sa isang sugal. Posible bang isa talaga siyang henyo? Sa sumunod na 10 oras, umatay si Heiming ng mahigit 10,000 halimaw. Maging ang tatlong third tier na boss ay napatay nito. 1,300 puntos na lang bago ang susunod na ebolusyon. Ito ay ani lamang sa loob ng kalahating araw. Pero habang tumatagal ay mas humihirap umunlad. Tina Luo Zuan at Luoning naman ay labis na nasa sabik. Ito ang unang beses nilang maranasan na ganito kadali mag-level up. Hindi man lang sila pinagpawisan. Ngumiti ako at tiningnan ang recorder. Umabot na sa 34,000 ang mga puntos. Sa di kalayuan bumalik si Heiming matapos pumatay sa isang buong paligid. Binigyan ko siya ng isang simpleng recovery spell. Malapit nang matapos ang oras sa dungeon. Binalot ng puting liwanag, nag-teleport pabalik sa Yunkei Plaza. Agad na napatingin ang hindi mabilang na namamanghang mga mata. Maraming estudyante sa paligid ang mukhang bigo, lalo na ang lalaking walang emosyon. Dahil sa hiya ay sinuntok niya ang sahig ng buong lakas. Malubha siyang nasugatan sa isang kalmo lang ng isang higanteng itim na lobo. Sa sandaling iyon, sumigaw ang sekretarya ng direktor. Iaanunsyo ko ang listahan ng puntos ng lahat ng estudyante. Unang pwesto si Chenlin. Nazang unang pwesto si Chenlin. Nazang 34,500 puntos. Nang marinig iyon, agad na nanlaki ang mga mata ng lalaking walang emosyon. Agad siyang tumingin sa holographic screen. Nakita niyang nasa unang pwesto ang puntos ko. Napakalaki ng agwat sa mga sumunod. Pagkatapos nito, biglang bumagsak ang mga puntos. Ang pangalawang pwesto na si Feng Ye ay mayroon lang 13,000 puntos. Hindi ito posible. Hindi makapaniwala ang lalaking walang emosyon. Iniisip niyang may problema sa listahan. Hindi lang siya, marami ring nag-isip na hindi ito kapanipaniwala. Paano ang ibang mga kasama, pati na ang dalawang namungunang estudyante? Ay sobrang baba ng mga puntos. Tila napansin ang pagkalito ng lahat. Paliwanag ng sekretarya, yung higanteng itim na lobo na nakaharap ninyo, ay summon ni Chenlin. Maraming sumubok na harangan ito. At agad na malubhang nasugatan sa isang hampas lang nito. Ang marinig iyon, agad na napuno ng pagkabigla ang tingin ng lahat. Sa entablado, nagsalita ang sekretarya ng director. Dito nagtatapos ang kompetisyon ng mga baguhan. Ang mga credit reward ay ipapadala sa inyong mga student number. Malaya na kayong umalis. Pagbalik sa sariling suite, nang makita akong pumasok sa pinto, naging hindi natural ang itsura ng lalaking walang emosyon. Matapos mag-alinlangan sandali, huminga siya ng malalim at sinabing, may dumating na para sa'yo kanina. Sabi ito raw ang ikalawang batch ng material resources. Nakita kong wala ka, kaya dinala ko na sa kwarto mo. Natigilan ako saglit, tapos ngumiti at sinabing sige. Salamat. Lumingon sa gilid ang lalaking walang emosyon. Pabulong siyang sumagot ng walang anuman. Pagbalik sa kwarto, pinuksan ko ang malaking itim na kahon. Mas marami ang rare metals ngayon kumpara sa unang batch. Hanggat sapat ang metal na na-fuse sa silver disc. Kahit si Heiming ay hindi ito masisira sa tigas. May chance ring makakuha ng iba't ibang katangian. Sa oras na iyon hindi lang ito magiging invincible sa depensa. Ang lakas nito sa laban ay magiging sobrang nakakatakot. Hindi ko plano na maging isang walang kalaban-laban na summoner. Masyadong halata ang kahinaan sa ganoong paraan. Kapag na-target ako, madali akong mapapatay sa maraming paraan. Makalipas ang ilang minuto, lahat ng metal ay na-fuse na ng silver disc. Sa ngayon ang tigas nito. Kahit ang isang third tier ay hindi ito kayang tagyusin. At umabot sa 13 tonelada ang bigat nito. Dahil sa pinagsanib na lakas, isang suntok lang ay kayang durugin ang lupa. Sa sandaling iyon, dumating na rin ang 5 school credits bilang gantimpala sa pagiging top freshman.
Pagkatapos mag-isip saglit, ginastos ko lahat ng points ko para pumili at bumili ng 12 ng fruit resources. Nang may hatid ang mga gamit, agad kong ibinuhos lahat ng laman. Tapos tinawag ko si Haiming para ipack-in sa kanya. Mabilis kong naramdaman ang pagdaloy ng init na nagpapalakas sa buong katawan ko. Sobrang sarap sa pakiramdam. Unti-unti ring lumalaki ang katawan ni Haiming. Pagkalipas ng ilang minuto umabot na ito sa 40 metro. At pagkatapos kong maging summoner swordsman, bawat level up na dadagdagan ako ng 5 strength points. Talagang nalihis na ako sa pagiging isang summoner. Mula sa isang mahinang karakter na nagpapalakas lang ng spirit at kailangang magtago sa likod. Naging isang offensive type na class ako. Kinabukasan, ngayon ang opisyal na araw ng pasukan. Kaming 4 sa dormitoryo ay napunta sa iisang klase. Sa daan, nakasalubong namin sina Luo Zuan at Luoning na kaklase rin namin. Pagpasok pa lang sa classroom, marami na agad ang napatingin. Hanggang ngayon, medyo gulat pa rin sila sa pamamagitan lang ng isang summon, tinabyo na niya ang lahat. Hindi pa ito nangyari dati. Sa sandaling iyon, pumasok sa pinto ang dalawang napakagandang kambal. Matapos magmasid sandali ni Luo Hongying at Luo Lan, dumiretso sila sa upuan sa harapan ko. Kasabay nito, pumasok sa classroom ang matangkad na si Jifei. Tiningnan niya ang lahat at nagsalita, "Ako si Jifei. Ako ang magiging class advisor ninyo. Siyempre, kung may problema kayo, subukan niyong huwag akong hanapin." Tinatamad akong asikasuhin. Biglang nagseryoso ang mukha ni Jifei. Seryoso ang tono niya, "Kayong lahat ay henyo mula sa iba't ibang probinsya. Nagsikap kayong makapasok sa akademya para siguro makakuha ng mas magagandang resources. Pero sa kasamaang palad, ang mga alien, sa loob ng ilang dekada ng pagpaplano, palaki na ng palaki ang kanilang kalamangan. Hindi magtatagal, sabay-sabay nilang wawasakin ang depensa." Nang marinig iyon, lahat ay napatingin na hindi makapaniwala. Maayos naman ang takbo ng lipunan ngayon. Marami pang ang nagsusulputang libangan. Sinasabi rin ng media na bumubuti na ang sitwasyon. Walang anumang masamang balita sa internet. Ang lahat ay payapa at tahimik. Pero ngayon sinasabi niyang malapit na ang malaking sakuna. Nakita ang kanilang pagkabigla at pagkalito. Dahan-daang nagsalita si Jifei, "Hindi ba kayo nagtataka kung bakit sa lipunan ay halos wala kayong makitang mga malalakas na nasa 5th rank o mas mataas pa? Kahit na ang militar na nakatalaga sa isang buong malaking probinsya, ang pinakamalakas ay nasa 4th rank lang." Nang marinig iyon, naisip-isip ng lahat, mukhang ganoon nga, sa teorya, ang isang mid-level na mandirigma tulad ng 5th turn. Hindi man sabihing pangkaraniwan, pero imposible namang mahirap makakita ng isa sa internet o sa totoong buhay. Bigla, isang nakakatakot na hula ang biglang sumagi sa isip nila. Ang mga estudyanteng nagtapos sa mga nangungunang akademya ay hindi bababa sa 4th turn. Karamihan sa kanila ay walang pag-aalinlangang pumunta sa frontline. At dahil doon, napanatili ang kapayapaan sa likuran. Nagpatuloy si Jifei, "Mga balitang tulad nito na maaaring magdulot ng panik ay natural na ipinagbabawal na ikalat ng bawat bansa. Ito ang dahilan kung bakit maraming mga sibilyan ang walang kaalam-alam sa mga bagay na ito. Ang mas mahalaga ngayon ay ang unti-unting paglaki ng bilang ng mga mutated beast. Kapag hindi ito napigilan, walang dadang malalaman ng mga dayuhang lahi ang sitwasyon. Maglulunsad sila ng isang all-out attack ng mas maaga. Kaya tiningnan ni Jifei ang lahat ng mga estudyante. Dumating na ang panahon para kailanganin tayo. Lahat ng akademya ay magpapadala ng kanilang mahuhusay na mga estudyante upang pumunta sa base militar at bawasan ang bilang ng mga mutated beast. Ngayon, ang mga voluntaryong pupunta sa base militar upang magsagawa ng pagbabago sa bilang ng mga mutated beast. Tumayo. Pagkatapos niyang magsalita, agad na umalingaw-ngaw sa silid-aralan ang tunog ng mga upo ang itinutulak. Siyempre, hindi ako nag-atubili. Nang makita ito ni Luo Zuan at Luoning, agad din silang tumayo. Ang pakikipaglaban sa mga mutated beast ay mangyayari rin naman. Napaaga lang ito ngayon. Unti-unti, kalahati na lang ng klase ang nanatiling nakaupo. Nang makita ito, ngumisi si Jifei, na kalahati sa inyo ang kusang loob na pupunta. Ay higit pa sa inaasahan ko. Lahat kayo, umalis na. Pumunta sa base militar. Nanlaki ang mata ng isang matabang lalaking nakaupo. Sandali. Sasama rin ba tayo? Tama. Lahat ng nasa klaseng ito ay top 100 sa mga bagong estudyante. Tinuturing silang pinakamagagaling na pag-asa ng akademya. Kaya natural lang na kailangan nating pumunta. Ang dahilan kung bakit ngayon ko lang ito sinabi, ay dahil balak ng militar na piliin ang mga voluntaryo upang gawing mga high priority target. Walang emosyon ang mukha ni Jifei. Kung talagang hindi nyo kayang lakasan ang inyong loob, mayroon kayong pangalawang pagpipilian umalis sa Skylark Academy. Ang 20 ilang taong nag-aalinlangan pa, ay biglang tumayo ang kalahati. Dinala ni Jifei ang lahat sa labas ng Skylark Academy. Sa harap ng gate ay may 12 ng troop truck na nakaparada. Seryoso ang mukha ng bawat sundalo habang naghihintay. Nang makasakay na ang lahat ng estudyante sa mga troop truck, ang dating masiglang Skylark Academy ay naging napakatahimik. Sa loob ng troop truck, kinuha ni Jifei ang mga file at nagsalita. Ang pupuntahan natin ngayon ay ang Hengduan Military Base. Matatagpuan ito 900 kilometro mula sa lungsod ng Zhongchun. Nasa harapan nila ang Bailian Mountain Range. Ang lawak nito ay umaabot ng daan-daang libong kilometro. Ayon sa mga scan ng Changqi, sa paligid pa lang, mayroon ng 10,000 level 10 hanggang 30 na mutated beast. At kung papasok pa ng mas malalim, hindi na rin mabilang ang mga level 40 hanggang 50 na mutated beast.
Kailangan nyo lang mag-clear out sa mga nasa paligid. Noon pa man, umaasa ang frontline sa teknolohiya para malabanan ang mas marami kahit kakaunti lang sila. Sa ganoong paraan lang nila halos napipigilan ang mga pag-atake. Ngunit hindi malaman kung bakit. Naging mas matindi ang mga atake nila kamakailan. Araw-gabi silang sumusugod sa defense line mula sa iba't ibang direksyon. Kaya naman para sa pag-clear out na ito ng mga mutated beast, wala talagang magawa ang frontline. Pagkalipas ng 8 o 9 na oras, huminto ang mga troop truck, kasabay ng pagbukas ng mabigat na steel door sa magkabilang gilid. Ilang team ng mga sundalong nakaitim na combat suit ang nakahanay. Mukhang hinihintay talaga nila ang pagdating namin. Sabay-sabay na sumaludo ang mga sundalo. Medyo naantig ang lahat sa nakita nila. Hindi mapigil ang alisin ng tamad na anyo. Lumapit si Jifei at sinabi, lahat, kayo ay sumunod sa akin sa mission reception point. Habang naglalakad, palingalinga ang lahat. Napakalawak ng buong base militar. Sa paligid ay may mga nakatayong kanyan. Mahigpit ang depensa. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa mission reception point. Ang naghihintay na babaeng sundalo ay ipinamahagi ang itim na smart wristband sa lahat. Ang wristband na ito ay may pagkakahawig sa recorder noong college entrance exam. Pero mayroon itong karagdagang mission at map functions. Mayroon ding icon para humingi ng tulong, isang pindot lang. Agad malalaman ng base militar ang sitwasyon. At magpapadala ng mga tauhan para sumagip. Kasabay nito, ang mga taong nasa malapit ay agad ding makakatanggap ng mensahe. Para makarating agad, maligayang paggamit, ikinagagalak ni Xiao Ai na paglingkuran kayo. Sa pagkakataong ito sa paglilinis ng mga mutated beast, bawat trainee ay kailangang kumuha at kumpletuhin ng kahit isang misyon sa araw na ito. Hindi mo pa naabot ang kota ngayong araw. Mangyaring pumunta agad sa mission reception point para kumuha ng misyon at kumpletuhin ito. Umunog ang smart wristband. Mabilis akong naglakad papunta sa screen na nagpapakita ng maraming misyon at sinulyapan ito. Mas mabuting maniguro na lang. Mas mabuti kung kukuha ng ilang ordinaryong misyon na nangangailangan ng third tier. Bigla kong naramdaman na may mga matang nakatitig sa akin. Agad akong lumingon. Nakita ko si Luo Zuan at si Luo Ning na sumusunod mula pa kanina. Ang kanilang mga mata ay nakatingin sa akin na parang nagmamakaawa. Sa lakas nilang dalawa, mahihirapan silang dalawa sa labas. Sabay na tayo. Ngumiti ako. Kailangan ko pa ring maging responsable hanggang sa huli. Sunod-sunod na tumango ang dalawa. Halos humapaw na ang pasasalamat sa kanilang mga mata. Nang makita ang eksenang ito, napatigil si Feng Ye na balak sanang imbitahan si Luo Ning. Bigla siyang nakaramdam ng inis, ang kambal ayos lang. Bakit pati si Luo Ning hindi mo pinalagpas? Zongfeng, napakadelikado sa labas. Anumang oras ay maaaring may mangyaring aksidente. Paano kung bantayan natin ang isa't isa? Nahihirapang lumingon si Feng Ye. Nagkunwaring nag-aalala at sinabi kay Li Zongfeng, lumayas ka, maghanap ka ng iba. May pagkadiri sa tingin ni Li Zongfeng. Matapos pumili ng misyon ay umalis kasama ang babaeng support sa kanilang klase. Cao Yang, hindi pa tayo tapos mag-usap. Agad na sumabat si Cao Yang, ang galing mo ah. Isa ka ring combat type hidden class. Huwag kang maging duwag. Maghanap ka na lang ng mga mas maasahang tao na makakatim mo. Kung hindi mo na kaya humingi ka na lang ng tulong. Kung sakaling nasa malapit lang kami, pupuntahan ka namin para kunin ang bangkay mo. Biglang naramdaman ni Feng Ye ang masamang hangarin sa paligid. Hindi nagtagal ay nakapili na rin ako ng 3 misyon. 20,299, linisin ang rampaging black na nasa 200 kilometro ang layo. Ape, two-tooth giant tiger at blood-scale giant crocodile. Ang lokasyon ng lahat ng mutated beast ay mula sa isang formation na binago ng master at may nakaukit na eye of observation sa micro na drone na nakuha sa pamamagitan ng carpet search. Ang mga mutated beast ay may kanya-kanyang teritoryo. Karaniwan ay hindi sila lumalayo sa kanilang lugar. Sa cleanup operation na ito, ang bawat base militar ay naghanda ng husto para mas mapadali sa mga estudyante at tuloy-tuloy na makapatay ng mga mutated beast. Siyempre isinaalang-alang din ang kanilang kaligtasan. Lahat ng lalabas para sa misyon ay maaaring kumuha ng 3 high explosive grenades, pati na rin ang isang high-power na handgun na may 7 armor-piercing rounds. Sapat na ang mga ito para masugatan ang mga level 20 na mutated beast. Wala akong tiwala sa aking pagbaril, kaya kumuha na lang ako ng 3 high explosive grenades total. Mas malakas pa ang suntok ko ngayon kaysa sa armor-piercing round. Tumalikod ako at umalis kasama ang dalawa. Mabilis kaming nagmaneho papasok sa Bailian Mountain Range. Agad kong ipinatawag ang silver disc at ginawa itong battle armor. Sa mga sandaling iyon ay may boses na lumabas sa aking smart wristband. Kailangan bang buksan ni Xiao Ai ang flashlight? Agad akong sumagot ng oo. Sa sumunod na segundo, nagliwanag ang paligid sa layong 10 metro dahil sa isang matinding puting ilaw. Seryoso ang mukha ng lahat ng tao sa command center. Gamit ang isang maliit na drone sa malapit, agad nilang napansin na mali ang ruta namin. Nasa unahan na ang lugar ng mga level 30 pataas na mutated beast. Bakit hindi pa sila humihinto? Bilisan nyo, tingnan nyo kung anong misyon ang tinanggap nila. Sabi ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng uniforme ng Major General. Ang babaeng namamahala sa screen ay mabilis na kumilos matapos itong marinig. Ulat niyang sinabi, patayin ang level 33 na Raging Black Ape, ang level 36 na Two-Tooth Giant Tiger, at ang level 39 na Blood-Scale Giant Crocodile. Lahat ng ito ay mga misyon na nangangailangan ng lakas ng third rank. Nabaliw na ba sila? Hinilat ni Yang Xiao ang kanyang sentido, ito na nga.
Ang pinakamalakas na bagong estudyante ng Yunkai Academy ngayong taon. Level 16 pa lang siya. Paano niya nagawang tumanggap ng misyon na mas mataas ng 2 major rank sa kanyang lakas? Nagpapakamatay lang siya, pero ang mga henyong tulad nila na alam ang panganib, at tumatayo pa rin sa unang pagkakataon, ay hindi magtataksil sa lahi ng mga tao. Kahit na medyo matigas ang ulo nila, hindi natin sila pwedeng pabayaan. Agad siyang nagutos, palapitin ang 4 na armed helicopter sa lugar. Kapag napahamak sila, simulan agad ang pagsagip, huminga ng malalim si Yang Xiao. Kung ikukumpara sa ibang mga base, baka mapag-iwanan ng kanilang Hengduan base. Biglang nagbigay ng babala ang smart wristband, mag-ingat. Pumasok ka na sa teritoryo ng target na Raging Black Ape. Isang segundo matapos marinig ang boses na iyon, isang dambuhalang ahas ang biglang sumugod mula sa mga halaman. Ang katawan ng ahas ay 4 na metro ang kapal, at umaabot ng 10-10 metro ang haba nito. Ibinuka nito ang matutulis na pangil at buong lakas akong sinakmal. Muntik na akong lamunin ng buo ng nakakatakot nitong bibig. Mabilis akong lumingon. Hinawakan ko ang pangil ng dambuhalang ahas gamit ang 2 kamay at biglang naglabas ng lakas. Sa tulong ng hindi makataong lakas at 13 toneladang bigat, agad na nabali ang pangil ng dambuhalang ahas. Sumirit ang sariwang dugo, dahilan para umurong ang ulo nito sa sakit. Pero hindi ko ito binigyan ng pagkakataong makahinga. Lumubog ang lupa sa ilalim ng mga paa niya. Agad siyang sumugod sa harap ng higanteng ahas. Isang suntok ang pinakawalan. Direktang naduraj ang gulugad nito. Pumalahaw sa sakit ang higanteng ahas. Ang malamig nitong mga mata ay nagpakita ng takot. Agad nitong sinubukang tumakas. Hinawakan ko ito pabalik, at dahan-daang hinayla pabalik. Nagpupumiglas sa takot ang higanteng ahas. Walang tigil sa pagyanig ang lupa, pero wala rin itong silbi. Direktang tumama ang kamao ko sa ulo nito. Sumabog ang laman at dugo ng ahas. Direktang naiupi at naduraj ang bungo nito. Hinawakan ko ng 2 kamay ang panga ng ahas. Pinwersa itong hatiin sa 2. Ang malupit na eksenang ito ay nagpanginag kina Luo Zuan at Luoning. Sa kabilang banda, natahimik ang command center na malinaw na nanonood sa mga pangyayari. Gulat ang lahat, sobrang lakas naman nito. Level 16 lang siya, diba? Pero kaya niyang harapin ang isang level 29 na halimaw. Anong klaseng halimaw siya? Tahimik na yumuko si Yang Xiao. Paulit-ulit na tinitingnan ng impormasyon sa kanyang kamay, dito. Malinaw na nakasulat na summoner ang propesyon niya. Tama naman. Biglang isang malakas na Aten galang umalingaw sa buong silid mula sa screen. Agad na naging seryoso ang mukha ng lahat. Nakita nila ang isang 50 metrong taas na bakulaw na may naglalakihang kalamnan na tumalon mula sa gilid ng bundok. Tila nagising ito sa ingay ng laban, at galit na sumugod sa direksyong ito. Nagulat ang babaeng opisyal, nako. Ang rampaging Black Ape, paano ito naging level 34? Ang mga mutated beast ay nagbabago kada 10 level. Kaya rin itong patayin ang higanteng sawa sa ilang suntok lang. Umiling si Yang Xiao. Hindi rin siya positibo sa magiging resulta. Sa buong lahi ng mga tao, kakaunti lang ang kayang lumaban ng may ganyang kalaking agwat sa lakas. Hawak na niya ang kanyang walkie-talkie. Kapag naging masama ang sitwasyon, agad na magpadala ng 4 na armed helicopter para sumuporta. Hindi ko na nakuha ang mga premyo ko. Isang malaking anyo na uhaw sa dugo at nagpupumiglas. Ang itim na anino ay damamba mula sa itaas. Ang mga palad ng Black Ape ay naging dambuhalang kamao at bumagsak. Hindi ako natakot. Agad kong binunot ang espada sa likod ko at humiwa. Tamang-tama sa paghiwa sa napakatigas na balat ng dambuhalang kamao. Isang shockwave ang kumalat sa paligid. Pero wala akong ni isang gallows. Lahat ng pinsala ay naharangan ng silver disc. Muling umungal ang Black Ape. Biglang lumaki ng ilang beses ang katawan nito. Mabilis na umabot sa 70 metro ang taas. Pagkatapos, parang pumapatay ng langaw. Agad nitong ipinampalo ang palad. Pero sa isang iglap ay lumitaw ako sa ibabaw ng ulo ng Black Ape. Biglang humiwa pababa ang espada at ginamit ang skill na close cry. Ang skill na ito na dating para sa pagligtas ng buhay, ay ginamit na para sa paglipat ng posisyon para makalapit. Ang nakakatakot na hiwa ay parang isang kisap mata ng liwanag na pilak. Tumatama sa batok ng Black Ape, pero nag-iwan lang ito ng kalahating metrong lalim na sugat. Dahil sa sakit na naramdaman ng Black Ape, agad nitong inikat ang malaking katawan. At walang tigil na ipinalo ang mga palad. Pero lahat ay naiwasan ko. Sa sandaling ito, nakarating ako sa harap nito. Ang espada ay ilang beses umiwa sa iisang lugar. Agad itinaas ng Black Ape ang paa nito at buong lakas na yumapak. Sa isang iglap, yumanig ang lupa at mga bundok. Ang alikabok ay kumalat sa lahat ng direksyon. Habang ako ay matagal nang lumitaw sa higit 10 metro ang layo. Mukhang ang 13 toneladang bigat at talem ay mahirap pa ring makapagdulot ng malubhang pinsala sa Black Ape. Ang pagdating ko rito ay ang aking hangganan na. Nang maisip ko ito, hindi na ako nagatubili. Agad na lumitaw sa aking kamay ang isang matalim na espada na nasa pagitan ng totoo at ilusyon. Ang katawan ng espada ay may nakaukit na hindi mabilang na puting marka na hindi maintindihan. Misteryoso at malalim, naramdaman kong biglang naubos ang aking spiritual power. Hindi ko maiwasang mabigatan ng isip ko, ang unang paglabas nito. Hayaan mong makita ko ang iyong kapangyarihan. Agad kong dahan-daang itinaas ang kamay ko. Agad na nanindig ang balahibo ng itim na bakulaw. Naramdaman nito ang panginginig sa kanyang utak. Para bang may banta na hindi nakikita, kagagawa ng langgam na ito. Agad na sumugod pasulong ang itim na bakulaw. Gustong tapusin agad ang laban. Pero ibinaba ko na ang aking kamay. Agad na humiwa ang espada sa katawan ng itim na bakulaw.
Walang anumang babala, umagsak ang dambuhalang katawan nito. Agad na tinangay ng malakas na hangin ang kumakalat na alikabok. Buhay pa ang katawan nito. Pero wasak at patay na ang kanyang isipan. Isang iglap ko lang siyang napatay. Ibinawi ko ang aking espada. Mabuti na lang at mabangis ang dating nang nagwawalang itim na bakulaw. Ang presensya nito ay nagpatakot sa mga kalapit na mutated beast para lumapit. At saka, mabilis natapos ang laban. Nang makita ito, dahan-daang umikot at lumipad palayo ang attack helicopter na sumusuporta mula sa himpapawid. Natahimik ang buong command center. Lahat ay tulalang nakatingin sa screen. Hindi man lang maintindihan kung ano ang nangyari. Nag-isip si Yang Xiao sandali. Agad niyang naisip na isa itong skill na sumisira sa isipan. Napakabihira ng ganitong klaseng skill. Pero ang totoong ikinagulat niya, ay ang nakakatakot kong lakas sa pakikipaglaban. Na kaya talagang lumampas sa agwat na 18 level. At harapin ang nagwawalang itim na bakulaw ng walang gallows. Ang mahalaga, hindi ito isang klase ng biglaang pagpapalakas. Hindi parang normal na lakas sa laban. Ito ang pinaka nakakatakot na parte. Yung mga halimaw na kayang direktang lumampas sa isang major rank para talunin ang kalaban. Lahat sila ay umaasa lang sa biglaang paglakas o sa ultimate move. Hindi isang permanenteng estado, kahit na parehong kayang gumawa ng malaking agwat sa lakas. Pero napakalaki ng pagkakaiba, kung mapapanatili ang ganitong normal na estado, at kayang lumampas sa lakas ng dalawang major rank. Sa front lines, tiyak na magiging bangungot siya ng ibang lahi. Nang maisip ito, bumilis ang tibok ng puso ni Yang Xiao. Sobrang tuwa, mabilis na lumabas ng command center si Yang Xiao. Pumunta sa isang maliit na kwarto na hindi kapansin-pansin at isinara ang pinto. Binuksan ang sunod-sunod na mga lihim na formation. Pagkatapos ay maingat na kinuha ang isang communicator. Kuya Zhang, may natuklasang halimaw dito sa Hengduan Military Base. Sobrang lakas niya, malubha ang mga sugat ko ngayon. Baka hindi ko siya maprotektahan. Naghintay ng halos kalahating oras. May sumagot sa kabilang linya. Sabihin mo ng malinaw gaano siya kalakas. Nag-isip si Yang Xiao, sa parehong level. Kahit magtulungan pa tayong dalawa, kaya niyang idiin ang ulo natin sa lupa. Nanahimik sandali ang kabilang linya, grabe naman yan. Tingin ko kahit buong sangkatauhan hindi siya kayang protektahan. Maghintay na lang siyang ma-assassinate ng ibang lahi. Walang magawang sinabi ni Yang Xiao, kaya niya akong durugin gamit lang ang isang kamay. Pero laban sa'yo Kuya Zhang, hindi ko masabi. Nang marinig ito, agad sumagot ang kabilang linya, sige. Kausapin ko na ang ibang mga trono tungkol dito. Samantala, tiningnan ni Luo Zuan ang malaking bangkay ng Black Ape. Tuwang-tuwang sumigaw. Hindi na kailangan ng Heiming para kalabanin ng isang level 34 na mutated beast. Ang galing talaga ni Kuya Lin. Ngumiti lang ako at hindi nagsalita. Agad kong ipinatawag sa isip ang 40 metrong taas na si Heiming. At pinakain sa kanya ang dalawang bangkay ng mutated beast. Mabilis na nadagdagan ng 0.2 points ang evolution value ko. Malayo pa sa mahigit 1,200. Nag-isip ako sandali, ang mga life crystal stone na nakuha ko sa mga pinatay kong mutated beast dati. Inihagis ko lahat sa madilim na apoy. Bawat isang life crystal stone ay nagbigay ng hindi bababa sa isang punto. Nagliwanag ang mga mata ko, kung ganito. Sa wakas may paraan na para mabilis na mapataas ang evolution value. Pagkatapos ay dinala ko silang dalawa papalalim, at makalipas ang kalahating oras. Isang higanteng tigre na 30 metro ang laki at may matutulis na pangil ang sumugod. Pero bago pa ito makasugod, tinitigan ito ng patayong mata ni Heiming. Dahil sa pressure, natigilan ito. Kasunod nito, sumabog ang lupa. Agad na lumitaw si Heiming sa harap ng higanteng tigre. Mabilis na inilabas ang matutulis nitong kuko. Sa isang nakakagulat na kalmo, tumilapon ng higanteng tigre. Dahil sa malakas na impact, sunod-sunod na binangga ng higanteng tigre ang ilang matatayog na puno. Nagkaroon ng 4 na malalalim na sugat sa mukha nito. Damaloy ang napakaraming dugo. Pero bago pa ito makabawi sa matinding sakit, nasa harapan na naman nito si Heimayang. Takbo. Agad na pumasok ang isiping iyon sa utak nito. Pero sa bilis ay hindi ito makasabay kay Heimayang. Sa loob lang ng 10 segundo, ang higanteng tigre ay tuluyang nilamon ng maitim na apoy. Ang malupit na eksenang ito ay kinatakutan kahit ng command center. Kahit sa screen lang ay nanlamig sila sa mga mata nitong patayo. Pakiramdam nila ay mamamatay na sila sa susunod na sandali. Mapait na ngumiti si Yang Xiao. Naramdaman niya sa kanyang puso ang paglampaso ng bagong henerasyon sa luma. Pagkatapos maglakbay ng 3 tao at isang halimaw sa kabundukan ng 1 oras. Ito na ang teritoryo ng mga mutated beast na level 30 pataas. Pero dahil sa kapangyarihan ni Heimayang, walang kahit isang mutated beast ang naglakas loob na lumapit. Sa sandaling iyon, isang higanteng buwaya na may kaliskis na kulay dugo at habang mahigit 100 metro. Biglang iminulat ang mga mata nitong patayo at kulay dugo. Isang nakakatakot at mabangis na kapangyarihan ang sumabog. Nagbibigay babala sa mga pumasok sa teritoryo nito. Agad na inilabas ni Heimayang ang kanyang mga pangil. Isang nakakatakot at marahas na aura ang bomb alert sa katawan nito. Ang kapangyarihan nito ay mas nakakakilabot pa kaysa sa higanteng buwaya. Sa sumunod na segundo mabilis na lumaki ang katawan nito. Umabot ang haba nito sa halos 300 metro. Dahil sa pakiramdam na dehado ang higanteng buwaya ay galit na sumugod. Bawat hakbang nito ay nagpayanig sa lupa. Napalibutan ng itim na apoy ang buong katawan ni Heimayang. Lumabas ang matatalas nitong kuko at lumitaw ang isang itim na liwanag. Kasabay nito isang gintong liwanag ang dahan-daang lumitaw sa balat at balahibo nito. Nagpapahiwatig ng hindi matitinag na lakas.
Ibinuka ng higanteng buwaya ang napakalaki nitong bibig. Napakatalim ng mga hilera ng ngipin nito. Pero nang kagatin nito ang gintong liwanag ay hindi na maisara ang bibig. Malamig lang itong tinitigan ni Heimayang. Saka itinaas ang matalas nitong kuko at buong lakas na ibinagsak. Agad na napunit ang napakaraming kaliskis na kulay dugo. Nagkapira-piraso ang laman nito. Kasabay nito ay umungol ng mabangis ang higanteng buwaya. Iwinasiwas nito ang mabigat at mahabang buntot. May umiikot na liwanag na kulay dugo dito na may nakakatakot na kapangyarihan. Kasabay ng malakas na hangin ay humampas ito papunta kay Heimayang. Apat na mahahaba at malalalim na marka ang naiwan sa lupa. Buong lakas na huminto si Heimayang. Agad na sumunod ang higanteng buwaya model. Biglang ginamit ang mga paa sa harap para kagatin si Heiming. Dinala ito at sabay na nahulog sa lawa sa likuran. Agad na tumilamsik ang napakalaking alon. Sa ilalim ng lawa, dalawang dambuhalang halimaw ang naglalaban ng husto. Ginawang malabo ang tubig sa lawa. Hindi nabawasan ang itim na apoy sa buong katawan ni Heiming. Sa halip, patuloy na tumataas ang temperatura ng tubig sa paligid. Kahit na may bentahe ito sa kapaligiran, ang dambuhalang buwaya ay patuloy pa ring napipigilan. Ginamit ang lakas ng talento ng Bloodlight para umikot ng mabilis. Pero hindi pa rin nakapagdulot ng kahit anong pinsala. Sa loob lang ng ilang minuto, bumaba ng halos kalahati ang level ng tubig sa malaking lawa. Biglang sumabog ang ibabaw ng tubig. Isang itim na dambuhalang lobo ang lumabas mula sa lawa. Ang halos 300 metrong katawan nito ay nakakakilabot. Dagdag pa ang mabangis na aura na bumabalot sa katawan nito. Hindi mapigil ang manginig ng mga tao. Kahit na hindi sila aatakehin ni Heiming. Pero hindi pa rin mapigilan ni Luo Zuan at Luoning ang takot sa kanilang mga puso. Maging ang command center na nanunood sa screen ay ganoon din. Tungkol naman sa dambuhalang buwaya, nilamon na ito nang walang natira. Biglang nagsalita si Xiao Ai sa kanyang pulso, kumpleto na ang lahat ng misyon. Maaari nang bumalik sa collection point ng military base para isumite. Nang makabalik ang tatlo sa Hengduan base, alauna na ng madaling araw. Dumiretso ako sa collection point at naghanap ng babaeng sundalo para isumite ang misyon. Nagtanong ang babaeng sundalo na hindi makapaniwala, talaga bang natapos ninyo? Tumango ako at ipinakita ang recording ni Xiao Ai bilang ebidensya. Makalipas ang ilang sandali, nakabawi ang babaeng sundalo, may kabuuang 200 contribution points. Kayo ay isang team. Paano ninyo ito hahatiin? Inilipat ko ang mga puntos sa dalawa ayon sa sinabi ng babaeng sundalo. Tumingin ako kina Luo Zuan at Luoning. Ang pagsunod nila sa akin ngayon ay hindi lang walang silbi. Hindi pa nila gaanong masasanay ang kanilang sarili. Mukhang oras na para hanapan sila ng mas angkop na team. Hindi nagtagal pagkatapos kong umalis. Biglang lumitaw ang isang linya ng salita sa malaking screen ng collection point. Yunkei Academy, unang taong mag-aaral. Level 16 na summoner. 100 contribution points. Rank 1,245. Hindi lang sa Hengduan base. Kasabay ding lumitaw ang malalaking letrang ito sa ibang base kung saan maraming akademya. Sa sandaling ito model, nagulat ang maraming estudyante sa pick-up point. Sino to? Direktang nakakuha ng 100 contribution points. Nakatapos siguro siya nang hindi bababa sa 2 third tier na misyon, no? First year din ako. Single digit pa lang ang contribution points ko ngayon. Sino bang hindi? First tier na misyon lang ang tinatanggap ko. Masyadong mababangis ang mga mutated beast na to. Lamang ako sa level pero dehado pa rin ako sa laban. Karamihan sa mga second year at third year ngayon. Mayroon lang na ilang 10 contribution points. Bihira pa nga sa mga first year ang umabot sa double digits. Kaya nagulat ang lahat, ay dahil level 16 pa lang siya. First year pa lang, pero lumampas na siya sa 2 malaking tier. Tagumpay niyang napatay ang 2 mutated beast na level 30 pataas. Sa loob ng Luoxiang base, pinag-uusapan ni Feng Yi kung paano patayin ang level 60 giant beast sa labas. Bigla niyang nakita ang pangalan na lumitaw sa rankings. Bahagya siyang natigilan, paanong nangyari yun? Nang marinig ang sigaw ni Feng Yi, sumunod ng tingin ng ilang instructor, Old Feng. Kilala mo ba ang estudyanteng to? First year, unang araw pa lang, pero umabot na agad sa 100 contribution points. Medyo owa na yan, di ba? Tumango si Feng Yi at sinabing, siya yung sinasabi ko sa inyo dati na pinagsisisihan kong hindi na-recruit. Masyadong malaki kasi ang alok ni Ji Fei noon. Kung hindi, baka estudyante na natin siya sa North Dragon ngayon. Nang marinig yun, napagtanto ng mga instructor, kaya pala, siya pala yung top-notcher ng East Sky. Pero may umiling agad at nagsabi, siguro may kasama siyang malakas na upperclassman na bumuhat sa kanya. Kasi kung siya lang mag-isa, imposibleng makakuha siya agad ng 100 contribution points. Tama, pero hindi maganda ang ganyang gawain. Itong cleanup operation, bukod sa pagpigil sa rampage ng mga mutated beast. Layunin din itong Hussein ang sarili nating kakayahan. Oo nga, kritikal ang sitwasyon. Dapat unahin ang pagpapalakas ng sarili. Walang kwenta ang sadyang paghahabol sa ranking. Sunod-sunod na umiling ang mga instructor. Bamantong hininga rin ng malalim si Feng Yi. Malaki pa naman ang tiwala niya sa akin noon. Pero medyo nadismaya na siya ngayon. Tumingin siya sa binatang nakaitim na hindi kalayuan. Ngumiti siya at sinabi, Yangsu, natapos mo na ba ang misyon? Nang marinig ang boses, lumapit si Xiao Yangsu. Opo, Mentor Feng. Nakapatay ng 2 level 27 mutated beast. Dapat sana ay mas maaga akong nakabalik. Pero nakasagupa ako ng isang level 33 armored lizard sa daan. Pinaghirapan ko itong patayin.
Kalmado ang boses ni Xiao Yangsu. Tila ba isa lang itong maliit na bagay. Napangiwi si Feng Yi. Taos puso siyang humanga, ang galing. Level 17 pa lang ay nakakapatay na ng level 33 mutated beast. Ang henerasyon ninyo ay talagang puno ng mga henyo. Bahagyang ngumisi si Xiao Yangsu. Puno ng kumpiyansa ang mukha niya, mentor, huwag kayong mag-alala. Totoong ito ang panahon ng mga henyo, pero ako ang hindi matatalo. Tatalunin ko ang lahat ng kalaban at uupo sa trono ng mga tao. Pasimpleng sumulyap si Xiao Yangsu. Nakita niyang nakatakip ang mga mukha ng mga mentor at hindi umiimik. Bigla niyang nakita ang pangalan sa malaking screen. Biglang nanigas ang kanyang mukha. Hindi siya makapaniwala, imposible. Hinding-hindi posible. Paanong may mas malakas pa sa akin? 100 contribution points. Kahit isama pa ang napatay kong armored lizard, hindi pa rin ako makakalamang. Nang makita ang pagdududa ni Xiao Yangsu, walang magawang sinabi ni Feng Yi na pag-usapan na namin kanina. Malamang resulta yan ng pagkakaroon ng kasamang senior, huwag mo nang pansinin. Agad na nakahinga ng maluwag si Xiao Yangsu. Pero nawala na rin ang saya niya sa pagkumpleto ng second tier na misyon. Nagmamadali siyang nagpaalam kay Feng Yi. At buong tapang siyang naglakad patungo sa kabundukang nababalot na sa dilim. Samantala, bumalik ako sa dormitoryo. Sumama ako sa mga kadorm ko para kumain ng barbecue. At ipinagkatiwala ko sina Luo Zuan at Luo Ning sa isa sa kanilang mga grupo. Kinabukasan, alas 9, pumunta ako sa mission board at pumili ng 2 difficult level na misyon para sa pang-4 na tier. Pagkapasok ko sa kabundukan, agad sumigaw ang babaeng opisyal kay Yang Xiao. Kumuha siya ng difficult level na misyon para sa pang-4 na tier. Nang marinig iyon, huminga ng malalim si Yang Xiao, hindi pa siya kontento sa paglaktaw ng 2 malaking ranggo. Gusto pa ng batang ito na lumaktaw ng 3 malaking ranggo. Ang ika-4 na ranggo ay katumbas ng level 40 pataas na mutant beast. Isa itong malaking agwat, kahit maubos pa ng attack helicopter ang lahat ng bala nito. Hindi man lang magisgasan ang balat ng isang level 40 na mutant beast. Ipaalam sa mga mentor ng Yunkei Academy. Papuntahin ang isa sa kanila para sumunod. Natatakot ako na mapahamak si Chenlin. Opo, agad na kumilos ang babaeng opisyal. Mabilis na naipasa ang impormasyong ito sa pamamagitan ng smart wristband. Sa 3 mentor ng Yunkei na nakadestino sa Hengduan Base. Matapos matanggap ay agad silang nag-usap. Sa huli, pinapanta nila si Jiang Wuyu. Basta't pindutin ni Chenlin ang signal ng tulong. Makakatanggap siya agad ng suporta. Kasabay nito, sa gitna ng hindi mabilang na higanteng puno at baging. Isang higanteng itim na lobo ang mabilis na tumatakbo. Halos 1 oras lang ay nakarating na ito sa lokasyon ng misyon. Sa oras na ito, ang malaking level 44 na ahas na may 3 ulo ay sumisitsit bilang babala. Tahimik kong iniunat ang aking kamay. Isang transparent at misteryosong espada na mahigit 1 metro ang haba ang lumitaw. Habang dahan-dahan kong itinaas at iwinasiwas ang aking kamay, biglang naliit ang mga mata ng ahas na may 3 ulo. Naramdaman nito ang papalapit na kamatayan. Sa sumunod na segundo, ang ulo ng ahas sa kaliwa ay biglang umidyak sa sakit. At pagkatapos ay walang lakas na bumagsak sa mga bato. Nakita ito ng 2 pang ulo at agad siyang tinulak ng ilang beses. Nang matuklasang wala na itong buhay, agad silang natakot ng husto. Pagkatapos ay inutusan ko si Heiming na sugurin at kagatin ito. Nang matanggap ang utos, umungol agad si Heiming. Biglang lumaki ang katawan nito hanggang halos 300 metro. Binalot ng maitim na apoy ang buong katawan nito. Naramdaman ang nakakatakot na bagsik nito. Biglang ibinuka ng ahas ang bibig nito at nagbuga ng lilang kamandag. Diretsyong sinalubong ito ni Heiming. Ibinuka ang mga pangil at direktang kinagat ang gitnang ulo ng ahas. Dinala niya ito sa lupa at sila'y nagpagulong-gulong. Nakita ng isa pang ulo na brutal na kinakagat ang kasama nito. Umungol ito at ibinuka ang mga pangil. Malupit na kinagat ng lobo ang gininto ang liwanag at bumaon sa laman ni Heiming. Agad na damaloy ang lason sa dugo papunta sa kanyang mga lamang loob. Dahil sa kanyang higanteng anyo tiniis ni Heiming ang matinding lason. Isang itim na liwanag ang lumitaw sa mga kuko nito. Direkta niyang iwinasiwas ang ulo ng ahas na kumakagat sa kanya. Sa sandaling iyon hinugot ko ang Sky Sword. Ang aking anyo ay agad na naglaho. Bigla akong sumulpot sa harap ng three-headed snake. Madiin kong isinaksak ang Sky Sword sa mata ng ahas. Dahil sa sakit umungol ng malakas ang ulo ng ahas at kasabay nito. Isang kuko na may itim na apoy ang biglang hamampes. Malakas niya akong ibinaon sa lupa. Pero ang buntot nitong mahigit 30 metro ang kapal ay hamampes na parang bagyo. Agad kong itinaas ang aking espada para harangin ito. Ang katawan ko ay bumagsak sa lupa na parang isang missile. Nang makita ito ay biglang nagalit si Heiming. Pinasabog ng kanyang mga kukong na babalutan ng itim na liwanag ang hangin. Buong bagsik niyang pinunit ito. Ang matigas nitong balat ay naging kasing rupok ng papel. Nag-iwan ito ng sugat na may ilang metrong lalim. Pagkatapos ay mabilis na lumingon si Heiming. Pahigpit niyang kinagat ang leeg ng isa pang ulo ng ahas at walang awa itong pinunit. Tila gusto niya itong tuluyang putulin. Naglaban ng 200 metrong higanteng halimaw. Sumabog ang lupa sa paligid. Nagbagsakan ang mga higanteng puno. Tumayo ako mula sa alikabok. Walang kahit isang gallows. Ang depensa ng Silver Butterfly ay talagang maaasahan. Pinapanood ko ang 2 halimaw na palakas ng palakas ang laban. Umupo ako sa isang bato sa malapit. Hihintayin ko na lang si Heiming na unti-unting talunin ito. Sa mga sandaling iyon sa di kalayuan. Isang matangkad na babae na nakaputing baluti ang tahimik na papalapit. Ngunit mabilis kong hinawakan ang aking espada.
Pumislap ang pilak na liwanag sa aking pag-atake. Pero agad akong nagulat, guro. Tumango si Jiang Wuyu. Bahagya siyang nagulat nang maramdaman ang bigat ng espada. Kahit siya na isang level 59 na mandirigma ay kinailangan pang gumamit ng kaunting lakas para masalag ito. Guro, paano ka napunta rito? Sa harap ng aking tanong. Walang imik na binawi ni Jiang Wuyu ang kanyang nanginginig na mga daliri. Walang emosyon siyang sumagot, napadaan lang. Narinig ko ang ingay dito kaya naparito ako para tingnan. Sa sandaling iyon, isang ulo ng ahas na mahigit 30 metro ang biglang bumagsak mula sa langit. Isang malakas na pagsabog, na puno ng alikabok ang lupa. Ang itanggal ng mabangis na hayop ay umabot ng ilang libong metro. Si Heiming ay nakatayo sa bangkay ng ahas na may 3 ulo. Sakim na nilalamon nito ng madilim na apoy. Ginagawa itong enerhiya at evolution points. Ang katawan nitong higit 300 metro ay mukhang isang tunay na calamity class beast. Bahagyang nabigla si Jiang Wuyu habang nanonood kahit nasa malayo. Ang marahas na aura na tila kayang lamunin ang lahat ng buhay ay nagpanginig sa kanya. Sa kabilang banda, nagkagulo ang command center, tumawid ng 3 malalaking rank. Isang buong 28 level na pagkakaiba. Nagawa niya talaga. Diyos ko, paanong naging ganito kalakas ang kanyang lakas? Pakiramdam ko mas malakas pa siya kaysa sa halimaw na nagising ang SSS rank talent. Kahit si Yang Xiao ay medyo nasa sabi. Hindi mabilang na madilim na ahas na apoy ang lumutang sa himpapawid. Sumama sa katawan ni Heiming, mabilis na lumiit ang kanyang laki. Lumapit ito sa tabi ko at humiga para magpahinga. Pagkatapos, nagpakita ng pag-aalala si Jiang Wuyu bago umalis. Matapos buksan ang mapa para kumpirmahin ang ruta. Sumakay ako kay Heiming at nagpatuloy sa paglalakbay. Dahil nilamon ng ahas na may 3 ulo at ang life crystal nito. Ang laki ni Heiming ay direktang lumaki ng 1 metro. Ang evolution points niya ay nadagdagan pa ng 10 puntos. Sa ganitong bilis, marahil sa loob lang ng 4 o 5 araw, mag-e-evolve na naman si Heiming. Sa evolusyon na ito, paabot na ni Heiming ang antas ng isang high-level summon. Ang kanyang talento ay ganap na ring aakyat sa A-rank. Sa oras na iyon, tiyak na mas magiging nakakatakot ang kanyang lakas sa laban. Sa sandaling iyon, isang malakas na ingay ang biglang narinig sa malayo. Kasabay ng mga itanggal at ungol. Isang mabangis na toro ang biglang sumugod. Ang buong katawan ng toro ay balot sa makapal at matigas na madilaw na kaliskis. Ang dalawang sungay nito ay mahigit 30 metro ang haba. Nabasag ang lupa sa ilalim ng kanyang higanteng mga kuko. Ikalawang target ng misyon, level 45 Radiant Hornball. Nang makita ito, hindi ako nagatubili, agad akong nagcast ng strengthening spell. Umungal si Heiming, at mabilis na lumaki ang kanyang katawan. Sumabog ang madilim na apoy habang lumitaw ang gintong liwanag. Sa isang iglap lang, inilabas na niya ang kanyang buong lakas. At sa sandaling iyon, ang matutulis na sungay ng Radiant Hornball ay malakas na sumugod. Itinaas ni Heiming ang kanyang 2 paa sa harap para harangin ito. Sa ilalim ng nakakatakot na impact, agad na naitulak pa atras si Heiming. Nag-iwan ito ng mahaba at malalim na marka sa lupa. Sa isang iglap lang ay umabot na sa libu-libong metro ang layo ng 2 dambuhalang halimaw. Mabilis na sumunod ang drone sa himpapawid. Sa command center, agad na nagsalita si Yang Xiao. Ipaalam sa lahat, sabihan ng mga trainee sa ruta na lumayo kaagad. Hindi sila iintindihin ng summoned creature ni Chen Lin kapag lumalaban ito. Nang marinig ito, agad na kumilos ang babaeng opisyal. Inilahad ni Heiming ang mga kuko nitong nababalot ng itim na liwanag. Bigla itong gumamit ng lakas at pinabagsak ang Radiant Hornball. Bumagsak sa lupa ang dambuhalang katawan nito at umalimbukay ang alikabok. Samantala, isang grupo ng 2 lalaki at 3 babae ang mabilis na tumakbo palayo ng ilang daang metro. Lumingon sila at gulat na pinanood ang eksena. Ito ba ang dahilan kung bakit tayo pinalayo ng command center? Buti na lang mabilis tayong nakaalis. Kung hindi, kapag nadamay ka, mawawala ang buhay mo.